Ni-acknowledge kung ano yung sinasabi ng Biblia. Naniniwala naman tayo na yung Bible, di ba? 100% totoo. Ibig sabihin, yung Biblia, wala pong nakalagay dito na hindi totoo. Okay, lahat na nakalagay sa Biblia ay katotohanan lang. Pwede po natin itong paniwalaan, pwede natin panghawakan. Kaya ngayong gabi, yun po yung pakiusap sa atin. So anyway, habang inaayos po yan, simulan po natin sa pamamagitan po ng ating pananalangin, hingiin po natin yung tulong at gabay ng Diyos. Diyos mo naming banal na nasa langit, salamat po amang Diyos dahil sa gabi na ito ay ika-4 na session na po ng aming Grand Bible Seminar. Patuloy naming hinihiling na samahan po ninyo kami at sa pamamagitan po amang Diyos ng iyong tulong at ng iyong pong paggabay at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maunawaan po ng lahat ng dumadalo ng malinaw ang iyong pong banal na salita. Sa gabi po na ito, humihiling din po kami amang Diyos na tulungan ninyo kami na magawang makapag-focus lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung mga bagay na maaaring makaagaw sa aming atensyon, nawa amang Diyos, maisantabi muna ang lahat ng ito at tingnan lamang po namin amang Diyos ang iyong pong banal na salita. Ako rin po, bilang tagapangaral, ay humihiling sa inyo na pakilagay mo po ang iyong banal na salita sa aking mahinang bibig at hayaan mo po ako na magpatotoo ng iyo lamang pong salita. Dun sa mga attendees amang Diyos na patungo pa lamang dito, ingatan niyo po sila. Naway makarating silang hindi nahadlangan at kami po'y makapag-aral ng salita ng Diyos ng matiwasay. Sa inyo po kami nagtitiwala, dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pang-apat na session na po ng ating Bible Seminar. So, salamat sa Diyos at nakarating po kayo. So, mahal tayo ng Diyos, kaya tinulungan tayo ng Diyos na patuloy na makadalo sa Bible Seminar. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos at masiyasat po yung ating pananampalataya. Kasi nga hindi tayo pwedeng magkamali dito sa paniniwala natin. Kaya kinakailangan na i-check natin ng mabuti. Tama ba talaga yung pagkakakilala ko sa Diyos? And then, alam ko na ba talaga yung dapat kong malaman para maligtas? So ngayong gabi, ito po yung ating pagtutuunan ng pansin. Nandito po kayo kasi nais ng Diyos na kayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi ay pag-aaralan natin ng patuloy itong 1:17 verse 3. Pang-apat na beses po natin babasahin ngayon yan. Basahin po natin ang marahan, sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo, ayon sa salita ng Diyos. Nagkaroon tayo ng maraming maling pagkakilala tungkol sa Diyos at tungkol kay Jesus. Dapat po nating maitama yun. Okay po? Kung hindi natin alam yung katotohanan, ayon sa Biblia, tungkol sa Diyos at kay Jesus, hindi ho tayo maliligtas. Sabi dito, sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, yung Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung nagiging problema. Lahat ng tao gustong maligtas at gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi lahat nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan kasi hindi nila binibigyan ng panahon, ng pagkakataon na makilala yung katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, nung unang gabi, nakilala po natin yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng Bible. Siya yung makapangyarihang lumikha sa atin. Pangalawang gabi, siya yung Diyos na namamahala sa kasaysayan. At siya yung Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan. Pag may kasamaan, yung Diyos ay umahatol dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid. Hindi ba? Kagabi na pag-aralan natin na yung Diyos nagtakda ng mga panahon at tinutupad niya kung ano yung sinabi niya. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi pa nangyayari pero nakalagay sa Bible, 100% na ito din ay mangyayari. Pagkatapos po ng lahat, pag natapos na yung kasaysayan ng tao, merong huling paghuhukom na inihanda yung Diyos. Yun yung paghuhukom sa mga hindi maliligtas. Sino yung hindi maliligtas? Yung hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay, importante alam natin yung katotohanan tungkol sa Diyos. Tapos yung tungkol kay Jesus. Pero may pangatlong bagay pa na dapat alam po natin ng malinaw yung katotohanan. Yung tungkol sa ating sarili. Kasi, para maligtas, sabi ho dito, welcome po. Hanap po kayo ng komportabling upuan. Okay? Tingnan natin yung Awit, chapter 7, verse 10. Di ba gusto ng Diyos, ito, sabi dito, gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Pero sinong ililigtas niya? Siyempre, nakakaalam ng katotohanan. Pero sino yung mga taong nakakaalam ng katotohanan? Ito na yon. Alam niyo po, hindi lahat ng dumadalo sa Bible Seminar, hindi lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nagkakaproblema po sa kanilang puso. Sabi dito sa Awit, chapter 7, verse 10, basahin natin, ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong mabait.
Hindi mabait, di ba? Ang alam natin, di ba, yung pusong mabait, nililigtas ng Diyos yung mga tao na yon. May pusong maka-Diyos, pusong maawain, pusong matulungin, madasalin. Yun ang alam natin na inililigtas ng Diyos. Pero sabi dito, hindi po ganun. Pusong tapat. So, ibig sabihin, kahit na hindi ka pala simba, kung magkakaroon ka ng tamang puso, tapat na puso sa paningin ng Diyos, ililigtas ka niya. Tapos pangit yung ugali mo, palaaway ka, salbahe ka, o kriminal ka, walang problema yon. Kung magkakaroon ka ng tamang puso, tapat na puso sa harapan ng Diyos, maliligtas ka. So, paano tayo magkakaroon ng tapat na puso? Kailangan mong makilala yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Nakilala na natin yung Diyos. Ngayon, sino ka sa harap ng Diyos? Yung Diyos ay matuwid, hindi siya nalulugod sa kasalanan, di ba? Ngayon, sino ka sa harapan ng Diyos? Sa harapan ng matuwid na Diyos, sino ka? Ano ka? Ano yung tingin ng Diyos sa iyo? Ayon sa Biblia. Ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ayon sa Biblia. Yan po yung goal natin ngayong gabi. Para makarating tayo sa pagkakaroon ng pusong tapat, ibig sabihin ng tapat, sa English version, upright. Upright. Ibig sabihin, matuwid, sincero, totoo, walang halong pagkukunwari. So, aalisin muna natin yung pagkukunwari ngayon. Sa harap ng tao, pag nagkunwari tayo, aabusuhin tayo. Pero sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, nagkukunwari tayo kasi ayaw nating maabuso. Hindi ba? Pag naging tapat tayo sa mga tao, aabusuhin tayo. Pero pag naging tapat tayo sa harapan ng Diyos, sabi ng Biblia, ay liligtas tayo. So, ang goal po natin ngayong gabi, magkaroon kayo ng pusong tapat sa paningin po ng Diyos. Na malaman mo kung ano ba yung sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ito po yung tanong na sasagutin natin ngayong gabi. Pakibasa po muna. Pakisagot na rin po. Sino ka po sa harap ng Diyos? Makasalanan. Actually, kahit di po tayo mag-aral ng Biblia, alam na po ng lahat yan. Di ba? Anong pinagkaiba nitong ginagawa natin? Anong palang pakinabang nitong ginagawa natin kung ang goal ay malaman lang natin na makasalanan tayo? Hindi po. Higit sa pagiging makasalanan, meron pong sinasabi yung Diyos tungkol sa atin. Tingnan niyo po ito. Mateo chapter 7 verse 16. Basahin natin. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga uban sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Sabi diyan, malalaman mo daw kung ano ka o sino ka sa harap ng Diyos, depende sa iyong bunga. Okay, dito may binanggit po ng mga puno dito, ubas tsaka igos. Medyo hindi tayo pamilyar dyan sa mga puno na yan. Okay? Gamit na lang tayo ng example na dito, yung madalas na nakikita ninyo sa Santa Rosa. Yung puno na namumunga na kahit saan kayo magpunta, meron. Mangga, ano pa? Malunggay. Ano po? Saging. O, sige. Mangga tsaka saging. Sabi dito, nakakapitas ba ng mangga sa saging? Hindi. Nakakapitas ba ng saging sa mangga? Hindi, di ba? Kung anong puno siya ang bunga. Kung ang puno ay mangga, mangga. Kung ang puno ay saging, saging ang bunga niya. Okay. Next verse. Verse 17, basahin natin. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Kanina sabi, kung anong puno siya ang bunga. Gumamit tayo ng example, halaman, di ba? Mangga at saging. Dito sa verse 17, hindi po halaman ang pinag-uusapan dyan. Tayo na yan. Yung tao pong pinag-uusapan dyan. May dalawang klase lang pala ng tao sa harapan ng Diyos. Hindi nga po dito binanggit yung word na makasalanan eh. Ang ginamit dito na word, mabuti at masama. Ngayon, saan ka dyan? Mabuting puno o masamang puno? Sa palagay mo lang, sa palagay mo. Ano ka dyan? Mabuting puno o masamang puno? Sabi dyan, ang mabuting puno, mabuti ang bunga. Ang masamang puno, masama ang bunga. Alin ka sa dalawa? Kung ikaw ay mangga, ang bunga mo ay? Kung ikaw ay saging, ang bunga mo ay? Okay, sabi dito, kung ikaw ay mabuting puno, ang bunga mo ay? Mabuti. Kung ikaw ay masamang puno, ang bunga mo ay? Masama. So, alin ka dyan sa dalawa? Dalawang klase lang po ang tao sa harapan ng Diyos. Tayo, para sa atin, maraming iba't ibang klase ng tao, di ba? Yung una, pag-usapan natin yung mabuti. Merong medyo mabuti, tamang kabutihan lang. Tapos sobrang mabuti, ubod ng buti, nuknukan ng buti. Di ba? Pag-usapan natin yung masama. Ibang klase. Marami ding iba't ibang klase ng masama. Di ba? Medyo masama, salbahe talaga, masama talaga, ubod ng sama, nuknukan ng sama, sagad sa buto yung sama. Pero dalawang klase lang po talaga. Kung ikaw ay masama, masama. Kung ikaw ay mabuti, mabuti. Wala nang mga sub-classification pa yun. Okay, saan ka dyan sa dalawa? Mabuti o masama? Pakisagot po.
Masama. Eh, yung iba hindi sumagot. Sabi ng iba, tingin ko mabuti ako eh. Kaya lang, huwag mo na lang sabihin. Baka sabihin na lang, mayabang ako. Pero, okay, nasa inyo, may sagot kayo, di ba? Okay, kung gusto nyo magsabihin o hindi, importante may sagot kayo. Doon sa tanong na yan, alin ka dyan, mabuti o masama? Sabi ng iba mabuti, sabi ng iba masama. Okay, paano natin malalaman kung alin tayo sa dalawa? Tingnan nyo po dito. Verse 18, basahin natin. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ito po yung standard ng Diyos. Kung sinasabi mo na ikaw ay masama, dapat puro kasamaan lang yung bunga mo buong buhay mo hanggang kamatayan mo. Hindi ka daw magkakabunga ng kahit na isang mabuti. Kung sinasabi mo na ikaw ay masama, hindi ka magkakabunga ng mabuti. O balikan natin si mangga at saging. Si mangga magkakabunga ba ng saging? Kahit kailan? Bakit? Siyempre mangga. At imposible siyang magbunga ng saging. Tama po? Si saging, magbubunga ng mangga? Kahit kailan? Kasi imposible. Tama? Okay, ganun din. Sabi dito, kung sinasabi mo na ikaw ay mabuting tao, hindi ka maaaring magbunga ng kahit na isang kasamaan. Kung sinasabi mo naman na ikaw ay masamang tao, hindi ka magkakabunga ng kahit na isang mabuti. Base dun sa standard na yan, uulitin ko yung tanong, ano ka, mabuti o masama? Masama? Wala kayong nagagawang mabuti? Meron. So ano nang tawag sa inyo? Mabuti? Wala ka nagagawang masama? Meron. O ano ka na ngayon? Masama? Wala ka nagagawang mabuti? Hindi, walang mabuting masama. Pinagsama natin. Okay. O walang hybrid muna ngayon, ha? Okay, wala tayong hybrid. Dalawa lang yan, mabuti masama. So yung tanong na, sino ako sa harap ng Diyos? Madali bang sagutin? Bakit hindi natin masagot ng diretso? Hindi pa talaga natin na-experience na makilala yung sarili natin sa harapan ng Diyos. So ngayon, sabi dito sa Biblia, ang inililigtas ng Diyos ay yung mga taong nagkameron ng pusong tapat. Ibig sabihin, kahit makabisado natin yung gospel, yung gospel po kasi ginawa ng Panginoon niya na sobrang dali. Kaya pwede po nating makabisado yan. Pero hindi, porket nakabisado natin yung gospel, ay ligtas na tayo. Hindi ho. Yung mga naliligtas, yung dumaan muna sa pagkakameron nitong pusong tapat. Nakilala nila yung kanilang sarili, kung sino ba talaga sila sa harapan ng Diyos. Kaya nga yan po yung gagawin natin ngayon. Sagutin natin to. Kung talagang gusto nating maligtas, kailangan malaman natin kung sino ba talaga tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po makasalanan. Okay? Yung makasalanan, given na yun eh. So ano bang meaning ng makasalanan? So alin po yung makasalanan sa dalawa? Yung mabuti o masama? Mabuti o masama? Alin sa dalawa yung makasalanan? Natural yung masama. Pero sinasabi po ng Biblia na yung masama ay walang nagawang mabuti. Ibig sabihin, buong buhay mo puro lang kasamaan yan. Kung sinasabi mo na ikaw ay makasalanan, para mo na rin sinabi sa Diyos na wala kang nagawang mabuti kahit na isa. Hindi ba? Wala ka bang nagawang mabuti kahit na isa? O, di ba yun yung nakakalito ngayon? So, tingnan po natin, ano ba talaga tayo? Mabuting tao, masamang tao? I-check natin sa pamamagitan ng 10 utos. Yung 10 utos, alam po ba ninyo ito? Ilan ito? 10. Di seryoso yung tanong ko, ba't naman kayo tumawa? Kaya tinanong ko kung ilan yan, kasi kung ikaw ay masamang tao, wala kang masusunod yan maski isa. Pero kung ikaw ay mabuting tao, masusunod mo lahat yan. Eh pastor, paano yan? Siyam lang yung nasunod ko. Anong tawag doon sa siyam yung nasunod? O yung 5 yung nasunod? Anong tawag sa kanya? Mabuti o masama? Malalaman po ninyo yung sagot. Pag-aaralan natin ngayon yan. Okay, 10 utos, pag-aaralan natin yung original, yung nakalagay sa Bible, sa Exodus chapter 20. Okay, kung meron po ditong Katoliko, pasintabi po ha. Sa simbahang Katoliko kasi, binago po nila yung 10 Commandments. Tinanggal nila, inalis nila yung number 2. Eh di ilan na lang? Siyam. O di hindi na yung 10 utos, siyam na utos na, di ba? So ngayon, para maging 10 utos pa rin, yung pang number 10, hinati nila sa 2. O di pasok sa bilang, di ba? 10 utos pa rin. Pero hindi na pasok sa katotohanan. Hindi natin makikilala yung sarili natin kung hindi katotohanan yung pagbabasihan natin. Doon tayo sa original na 10 Commandments. Okay? Number 1. Pakibasa. Nasunod ba?
O hindi pa yan yung ribulto ha. Sabi ng isa, di naman ako naglingkod sa ribulto. Mamaya pa yung ribulto, sa pangalawa po yun. Eto, ibang Diyos. Ibang Diyos. Anong meaning ng ibang Diyos? Di ba pag sinabing Diyos, siya yung una sa lahat. Siya yung pinakamahalaga sa lahat. Wala nang hihigit pa sa Kanya pagdating sa priorities mo. Tanong, yung Diyos ba ang priority natin? Kanina, nung bumangon tayo, nung nagising tayo, ba't bumangon ka pa nung nagising ka? Para kanino ka bumabangon? Para yung commercial ng kape, di ba? Actually, yung commercial ng kape na yon, sinorbe yung mga Pilipino. Tinanong sila, para kanino ka bumabangon? So, yung sagot, doon sa survey na lumabas doon sa commercial ng kape. Ito yung papanoorin po ninyo ngayon, yung pangkaraniwang ibang Diyos ng mga Pilipino. Ito yung mga bagay na nauuna sa puso nating mga Pinoy nang higit kaysa sa Diyos. Panoorin po natin. Para kanino ka bumabangon? Para sa anak, Sa anak, para sa kaibigan, kaibigan, o sa di mo kakilala. hindi ka kilala. Para sa bata, Bata, sa isip bata, isip bata. para sa marami, Para sa marami. para sa sarili. Okay, pinutol na po natin yung video. Actually, natapos yung commercial, hindi po nabanggit yung Diyos. Kung talagang may Diyos sa puso natin, bakit hindi nababanggit sa ganyan? Kayo po, maging honest po kayo. Nung gumising kayo kaninang umaga, anong dahilan ba't bumangon pa kayo? Diba, syempre may dahilan. Pag wala ng dahilan, magkapatiwakal ka na eh. Di ba? Pero bakit ka pa nabuhay? Bakit ka pa lumalaban? Ang hirap-hirap ng buhay, di ba? Kayo po, hindi pa ba kayo sawa sa hirap ng buhay? Nakakasawa din, di ba? Yung mga kabataan, ano, masarap mag-aral? Masarap lang yan pag may baon na malaki. Pero kahit anong laki ng baon mo, pagka-graded recitation na, eksama na, ayaw na. Di ba? O yung mga nanay, dito, sa gawaing bahay, hindi pa ba kayo sawa? Yung mga tatay, doon sa pagkatrabaho, hindi pa ba kayo sawa? Ba't lumalaban pa kayo sa hirap ng buhay natin ngayon? Ba't hanggang ngayon lumalaban pa kayo? Para kanino? Para sa Diyos? O di ba, maging honest? Sa totoo lang, para sa Diyos? Sagot! Ba't ayaw niyo sumagot? Yung mga kabataan, bumabangon kayo para sa pamilya, di ba? At saka para sa sariling pangarap. Yung mga nanay, para sa anak. Yung mga tatay, para sa pamilya, para sa anak. Ganun tayo. Kaya maging honest tayo. Talaga bang nasunod natin tong unang utos? Walang ibang Diyos sa puso natin? Meron. Yung pamilya, yung sarili, minsan yung bayan, minsan yung trabaho, minsan yung manok, yung panabong. Minsan yung pusa, minsan yung aso. Hindi ba? Meron tayong maraming ibang Diyos sa buhay natin. Akala lang natin, nasusunod natin yung number 1, pero hindi po. Number 2, pakibasa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Ito na po yung inalis ng simbahang Katoliko. O di wag na kayo magtaka, ba't inalis? Kasi nilalabag po ito doon, di ba? May mga ribulto, may mga imahen. Bawal daw pala yun. Ang unang-unang bawal, huwag gagawa. So yung pinakaunang nagkakasala dito, yung pumuputol ng puno, tapos inuukit yung puno para magmukhang tao. Di ba? Tapos kinukulayan, dinadamitan, tapos inilalako. Sinusunod na nagkakasala, tayong bumibili. Dahil pagkatapos ating bilhin, paglilingkuran na rin natin. At kapag tayo nalalagay sa alanganin, nayuko na rin tayo, nagdadasal na rin tayo doon. Ako man din po, nalabag ko po ito. Ako po'y pinanganak din sa pananampalatayang ganyan. Naniwala din po ako sa mga ribulto. Nanalangin din ako sa mga ribulto. Lalo na pag December 16. Tama ba 16? Yung simbang gabi? Tama ba? December 16 ba yung simula nun? No, ba't alam nyo? Kayo ha? Okay. Well, syempre, pag kasimbang gabi, magdadasal ako dun sa... Sabi kasi nila, pag nakompleto mo daw yun, matutupad yung wish mo. Ay, ako naman, nayuko-yuko kung ganun sa mga ribulto. Hindi naman po natupad yung wish ko. Kayo po, nasunod nyo hindi?
O yan. Yung iba dito, baka ikaw ay pinanganak ka doon sa Christian family. Ibig sabihin ng Christian, yung mga born again, ganyan, Baptist na Christian, talagang wala silang mga ribulto. Di ba? Talagang krus lang yung meron sila. Walang mga ribulto, walang mga imahen. Okay. Siguro, maaari, nasunod mo yan. Pero kung ikaw ay pinanganak sa pananampalatayang Katoliko, nalabag mo yan. Pare-pareho tayo, damay-damay tayo. Nilabag ko din po yan. Okay? Number 3. Pakibasa. Nasunod hindi? Hindi. Walang nakasunod dyan. Tayong mga tao, kapag tayo, ito ha, ipinagbabawal ito ng Diyos kasi pangalan ng Diyos yan eh. Tayo nga, yung pangalan natin, ayaw natin na nababanggit sa hindi maganda, di ba? Ayaw natin na yung pangalan natin na nadudumihan, nadudungisan. Kasi iniingatan natin yung pangalan natin. Tama po? Kunyari, ikaw nanay, tapos yung anak mo pasaway. Ay, tatay na lang, sa tatay na lang. Kunyari, ang apelyido mo ay De La Cruz, di ba? Tapos yung anak mo sa eskwelahan, salbahe, ay may De La Cruz ba dito? Yung anak mo sa eskwelahan ay talaga namang salbahe, sutil, di ba? Talaga namang ikamamatay ng mga teacher yung yung tigas ng ulo niya. Kasi ano nga sabihin ng mga, doon sa eskwelahan na yon, anong sinasabi ng mga guro doon? Itong si De La Cruz. Sa maugali nito, siguro hindi tinuruan ng magulang to. So sino napapahiya? Yung magulang, di ba? Yung Diyos, yung pangalan ng Diyos, hindi ba natin na ipapahiya? Actually, tayo mismo yung nagpapahiya sa pangalan ng Diyos. Kapag tayo nagugulat, nagagalit, nasusuklam, natatakot, alam niyo yung mga pangit na emosyon, kinakaladkad natin yung pangalan ng Diyos, di ba? Ano sinasabi natin? OMG, sabi ng mga kabataan. Oh my God, Diyos ko po. Yung iba, Sus Maria Josep. O, dinamay mo yung buong pamilya doon. Si Jesus, si Maria at si Jose. Sino po sa inyo hindi pa nakapagbulalas ng ganon sa tanang buhay mo? O, lahat tayo dito guilty. Number 3, nasunod hindi? O, akala ko kaya niyong sundin. Number 3 na tayo. O, number 4, pakibasa. Okay, sa lupain po ng Israel, yung Sabat nagsisimula Friday 6 p.m. hanggang Saturday 6 p.m. Okay, 24 hours yan. Yung Sabat ay meron itong mahigpit na batas. Bawal gumawa ng kahit na anong gawa sa buong 24 hours na yan. Kaya yung mga Israelita, para matupad yan, Friday 3 p.m. pa lang sinasarado na nila yung mga tindahan nila. Sinasarado yan. Tapos paano yan kung, kasi ibig sabihin, isang buong araw hanggang kinabukasan pa kayo makakapagtinda ulit, di ba? Kung yung paninda nilang prutas ay overripe na, ang gagawin nila noon, ipamimigay na lang nila yun sa iba. Iiwanan na nila sa labas ng tindahan nila yon. Para kung sino yung walang maihahanda sa araw ng Sabat, yun na yung pagkain nila. Yung mga perishable goods. Tapos ang gagawin nila, dapat 3 p.m. sarado na yan. Kasi magluluto na sila. Magmula alas 3, i-prepare nila yung bahay nila. Tapos magluluto na sila ng lahat ng kakainin nila hanggang sa kinabukasan. I-prepare nila lahat. Ang gagawin lang nila sa buong 24 hours ay ganito. Kakain, magpapahinga, tapos sa awit ng papuri sa Panginoon, pupurihin yung Panginoon, tapos mag-aaral sila ng salita ng Diyos, tapos mananalangin sila. Yun po yung tuntunin sa araw ng Sabat. Kumusta tayo sa Pilipinas? Anong ginagawa natin sa mga panahong ganyan? Pag weekend, anong ginagawa natin? May kabanalan ba? Wala. Walang kabanalan. Di ba? Kasalanan, marami. Yung mga sumusweldo ng lingguhan, yung alas 5, ang tawag nila doon, Biyernes alas 5, alak 5. Sabado alas 5, alak 5. Tama? Tapos yung lasingan na yun, aabot na yun hanggang kinalingguhan. Nasaan ang kabanalan? Wala. Nasunod natin o hindi? Hindi natin sinusunod dyan. Okay? Pang-5, pakibasa. Pakibasa nung mga nakatupad. 3, 2, 1. Okay, hindi na natuloy. Okay. Bakit hindi ninyo tinuloy yung pagbabasa? Aminado tayo, di ba? Hindi natin ito natupad. Ngayon, yung mga kabataan, pag tinawag ng magulang, kuha mo ako hanger sa kwarto. Anong isasagot ng anak? Ba't alam nyo? Nasagot na kayo, no? Kaya yung mga magulang, sabi ng mga magulang, ba't ang tigas ng ulo ng anak ko? Bakit suwail yung anak ko? Kanino kaya ito nagmana? Pakisagot po yung tanong. Kanino nagmana yung suwail mong anak? Galit na galit ka pa. Kanino ba ito nagmana? Natural sa'yo. Alam ka naman sa kapitbahay.
Di ba dala kung pinulot mo yan sa gilid-gilid? Di ba? Natural sa'yo, nagbana. So, ang tanong ay ganito. Sagutin natin yung tanong. Bakit suwail yung anak natin? Yes, yung anak ko rin po suwail. Minsan napapaisip din ako. Pero bakit nga ba suwail yung anak natin? Ito, mga kabataan kayo, ba't suwail kayo? Ano, masunurin na suwail? Suwail, di ba? Kaya nga naisulat ni Ka Freddy yung kantang Anak, di ba? Sa umpisa maganda, nung kakasilang pa lang. Ngayon nga, ay malaki ka na. Ano nangyayari? Gusto na maging malaya. Hindi na sinusunod yung magulang. Naging matigas yung ulo. Yun. Yan po universal. Kaya alam niyo yung kantang Anak, na isalin yan sa maraming iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Kasi universal experience po yan ng lahat ng tao. Ang suwayin ng sariling anak. Bakit masuwayin yung mga anak? Kasi masuwayin din tayo. Bakit tayo masuwayin? Kasi yung magulang natin, mga masuwayin din. Kung anong puno, siya ang bunga. Kung babalikan natin sa pinakaunang tao, si Adan at si Eva, naging masuwayin sa Diyos. So huwag na tayong magtaka. Ngayon, meron bang normal na tao na makakapagsabing nasunod niya to? Wala. Lahat ng tao sumuway po dito. Okay? Pang-anim. Pakibasa? So nasaan po yung pagpatay? Nandito sa pananakit o nandito na po sa may kutsilyo na? Saan po dyan yung pagpatay? Eto, magkaaway sila. Nag-aaway sila. Pero sa isip niya, gusto niyang, kung meron na siyang hawak na kutsilyo, yung galit niya, okay? Yung galit niya, gusto na niyang pumatay. Pero syempre nagpipigil siya, ayaw niyang makulong eh. So ano pong ginagawa niya? Nananakit o pumapatay? Sa batas ng tao, sa batas ng Pilipinas, siya ay nananakit. Physical injury po ang pwede niyang maging kaso. Pero sa batas ng Diyos, ano po yung ginagawa niyang kasalanan? Pagpatay. Murder ang kaso niya sa batas ng Diyos. Sabi dito sa unang Juan chapter 3 verse 15, basahin natin, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kaya hindi natin kailangan gumamit ng kung anumang bagay na makakapanakit tapos makakakitil ng buhay. Hindi po natin kailangan gawin yun para lang tayo maging mamamatay tao. Sa mata ng Diyos, kapag tayo napuot, yun po ay ibinibilang ng Diyos bilang pagpatay. Kaya sino po sa inyo dito yung hindi pa nakapatay ng tao? Sa batas ng Pilipinas, wala pa po kayo napapatay. Tama? Sa batas ng Diyos, may napatay na? Sa batas ng Diyos, may napatay na? Sino pong pinatay ninyo kanina? Pamilya nyo, yung anak nyo, yung asawa. Tama? Yung mga mahal natin sa buhay, sa kanila tayo araw-araw galit. Tama po? Actually, sa kaaway, bihira lang naman tayo magalit sa kaaway. Huwag lang natin makita sa Facebook. Di ba? Mapipikon ka. Pero kung hindi mo naman nakikita yung kaaway mo, hindi mo naman maaalala eh. Pero kanino talaga tayo araw-araw galit? Di ba sa mga pamilya mismo natin? Mga nanay, kanino kayo palaging galit? Ba sa anak? Tsaka sa asawa? Yung mga anak, kanino kayo palaging galit? Ba sa nanay? Kasi maingay? Sangayon pa si baby oh. Hindi pa nakakapagsalita pero sabi niyo, si nanay ko maingay. So, ganun. Ngayon, anong nangyari? Sa mata ng Diyos, nagpapatayan tayo sa bahay. Kaya alam niyo po, katunayan kahit hindi po ninyo tumalaman, malalaman niyo rin naman to pag nandun na kayo sa hukuman ng Diyos. Pag binasahan na kayo ng sakdal, magugulat kayo eh. Ang kaso nyo, mamamatay tao, pagpatay. Sabihin mo sa Panginoon, sinong pinatay ko? Mapakita ng Panginoon sa iyo yung lahat ng panahong nagalit ka. Sino yung mga kinagalitan mo? So wala nakakala, mga anak, di ba? Mga anak. Minsan, di ba, ang ingay ni nanay, di ba? Parang machine gun, ang aga-aga, di ba? Tapos kayo naman, hindi naman kayo pwedeng sumagot kasi mawawalan kayo ng baon. So anong ginagawa ninyo? Ditahimik kayo, di ba? Tapos bubulong-bulong kayo. Actually, hindi narinig ni nanay ninyo yun. Pero yung pabulong-bulong ninyo, pasagot-sagot ninyo ng may galit, nakita ng Diyos yun. Nakita ng Diyos yun. Pinatay mo si nanay mo nung araw na yun. Nung oras na yun. Pananagutan po ninyo yung mga kasalanan na yun. Okay, nasunod o hindi? Okay, lahat tayo nagagalit, lahat tayo nakakapatay sa paningin ng Diyos. Number 7, pakibasa? Okay, si lalaki, nangangalo niya ba kay babae? Nangangalo niya siya o hindi? Hindi. Bakit? Masama ba tumingin? Ha? Masama pa ba tumingin? Ba't kayo tumatawa?
Uy, ano nangyari dito? Nag-iisip na siya ng hindi maganda, di ba? Ito po yung pagnanasa sa puso. Walang nakakakita niyan. Tinan nyo naman, tinan nyo to, yun, bait-bait tingnan, di ba? So, isipin mo na, okay siya, mabait talaga siya. Pero sa loob niya, may pagnanasa. Sa mata ng tao, sa batas ng Pilipinas, wala siyang nilalabag. Okay? Pero sa batas ng Diyos, siya ay mangangalunya. Sabi dito sa Mateo 5 verse 28, basahin natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang, kasi nakikita ng Diyos yung puso. Kaya kahit sumimple ka pa, yung mga lalaki, nagsusuot pa sila ng shade para hindi makikita kung saan sila nakatingin, di ba? Pupunta ng beach, tapos naka-shade. Tapos punong-puno ng pagnanasa. Tawa ng tawa yung mga babae. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral, mas grabe magnasa yung mga babae. Totoo po. Kitang-kita yan ngayon, yung sa K-pop phenomenon dito sa atin, di ba? Pag dumadaan yung kunyari, may pupunta ng mga idol. Wah! Tapos hinihimatay sila sa sobrang pananabik. Yung mga lalaki, wala pong ganun. Pag dadating yung mga magaganda, yung mga sexing artista, meron bang lalaki na, wah! Meron ba? Wala. Walang ganun, di ba? O mga lalaki, di ba? Tayo simple-simple lang, di ba? Maganda. Pero sa loob may pagnanasa, di ba? Pero hindi natin nilalabas. Kasi kaya pang kontrolin. Mga babae, walang pamikil. Pag dumaan si Piolo, patay na. Mangangalunya. Hindi ba? Ano sabi dito? Pangangalunya sa puso. So, sino po sa inyo dito yung hindi pa nagnasa sa ibang tao? Okay, wala sumagot. Guilty tayong lahat, tama? Lalo na sa mag-asawa. Paano kayo nagkatuluyan? Sabi, minahal ko po siya. Tapos minahal niya din ako. Ang ganda, di ba? Yan po yung sa harapan po nung nagkasal. Di ba? I love you. I love you. Ganon. Pero sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, nakatingin yung Diyos sa puso ninyo. Ano po yung totoong nangyari? Ninasa mo siya? Ninasa ka din niya. O liban na lang kung may pikot na nangyari. Di ba? Kung napikot, walang pagnanasa yun. Di ba? Pero sa natural na sitwasyon, pagnanasa po talaga yung nagtutulak po sa atin. So lahat tayo ay mga ngalunya. Tama po? Totoo? Kaya mong aminin na ikaw ay mga ngalunya? Pakisabi nga, ako ay mga ngalunya. Dapat maging honest tayo, di ba? Tayo ay mga ngalunya. Pero may lakas kayo ng loob na ipagsigawan yan sa palengke? Andito na ako! Isang mga ngalunya. Hindi, di ba? May pride pa kasi tayo. Pero okay lang po yun. Siyempre, wag mong gagawin yun para ka namang sira ulo nun pag ginawa mo yun. Pero ngayon, nasa harapan tayo ng Diyos. Okay? Kailangan tayo maging honest. Huwag nating i-deny yung katotohanan. Lahat tayo mga ngalunya. Number 8, pakibasa. Sino sa dalawa yung totoong magnanakaw? Kaliwa o kanan? Parehas. Okay. Ito nasa kaliwa. Magnanakaw o hindi? Ito. Magnanakaw o hindi? Magnanakaw. Bakit magnanakaw? Okay, so nasa puso na niya, di ba? Nasa isip na niya. Okay. Ito nasa kanan. Magnanakaw o hindi? Paano nyo nakilala ng magnanakaw yan? Kasi kilala ng magnanakaw? Kilala ng magnanakaw? Ang? Alam ninyo yung ganyang forma, nangupit yan eh. Bakit? Ginawa nyo din eh. Sino po sa inyo dito yung hindi pa nakapangupit sa magulang? O lahat tayo, di ba? Lahat tayo nakapangupit na. Sa magulang ko naman po yun. Hindi, kahit na, hingiin mo pa rin. Di ba? Sino po sa inyo hindi pa nakapamulot ng pera sa kalsada? O lahat tayo nakapamulot na. Okay. Nung nakakita ka ng pera, anong ginawa mo? Kinuha ka agad. Hindi nyo muna inapakan. Ba't mo kinuha? Ba't nyo po kinuha yung pera? Ako din po, nalabag ko din po ito, okay? Yung may nakita akong pera sa kalsada, kinuha ko din. Ay, hindi ko naman alam noon eh. Nung kinuha ko. Pero ba't natin kinukuha yung pera na yun? Kasi nakakalat. Oh, grabe naman, ang sinop mo naman, pati naman yung sa iba, sinisinop mo na. Maganda pong katangian yung masinop, ilugar nyo naman. Alam nyo yung masinop, ina-apply po yan sa pag-aari mo. Yung pera na yun, hindi yun sa'yo, di ba?
Mayroong nagtrabaho, mayroong nagsikap, mayroong nagdusa para kumita ng pera. Tapos kukunin mo porkit nakita mo. Sabi nila, finders keepers. Kasamaan po yun. Hindi po finders keepers. May nagtrabaho para doon. Okay? So kinukuha natin, alam niyo po kung bakit? Meron tayong puso ng magnanakaw. Kukunin natin yung pag-aari ng iba kung walang nakatingin. Yung iba, wala silang pamigil dyan. Kaya kahit may nakatingin, kinukuha. Diba? Sa school, alam nyo nangyari sa school, madalas mawala, ball pen. Tama? Tapos meron kayong isang kaklase, nasa kanya lahat yun. Magnanakaw. Tama po? So sino po dito yung hindi pa nakapagnakaw, tanang buhay niya? Hindi pa nakapanguha ng kahit na ano, na hindi sa kanya. So guilty. Nasunod o hindi? Hindi. Okay? Actually, bago pa natin kunin, sabi nung isa, hindi ko naman po tinuluyang damputin. Pero, plinano mo rin, naisip mo din, di ba? O, nandito ka. Dito ka sa part na to. Magnanakaw ka pa rin. Kahit hindi mo yun ginawa. Ngayon, naisip mo, no, sana pala, kinuha ko na lang, tinuluyan ko na lang pagdampo. Total pala, pagnanakaw din pala yun. Anyway, yan po ay pagnanakaw. Pagnanakaw, pangungupit, pandarambong, yan po ay pangunguha ng hindi sa iyo. Yan po ay kasalanan, paglabag sa pangwalong utos. Nasunod o hindi? Pangsyam, pakisabi nga, pakibasa. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Kung tungkol sa kalaban, tungkol sa kaaway, talagang willing tayong magsalita ng hindi totoo, di ba? Makaganti lang. Pero minsan, nagsisinungaling din tayo para doon sa kaibigan, para mapagtakpan naman sila. Ang tawag doon, white lies. Kinulayan pa natin ng puti, kasinungalingan din naman. So yung pagsisinungaling ay pinagbabawal po dito sa kautusan. Mahigpit pong utos yan. Huwag kang magiging sinungaling. Okay po? Sino na po dito hindi pa nakapagsinungaling? Wala. Okay? Lahat tayo nakapagsinungaling. Nasunod o hindi? Hindi. Okay? Siyam na yan. Nakakailan na po kayo? Ilan na nasunod nyo? Wala po. O, hawa naman po kayo. Okay, pang-sampu. Ito na yun. Hinati po ito sa dalawa ng simbahang katoliko. Sabi dito, basahin natin, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Hinati po ito ng simbahang katoliko sa dalawa. Huwag mong iimbutin yung asawa ng iyong kapwa, tapos yung pang-sampu, huwag mong iimbutin yung mga properties ng iyong kapwa. Pero actually, isang utos lang yun. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Kapag meron tayo nakitang magagandang bagay sa kapwa natin, hindi ba tayo nakakaramdam ng pag-iimbot? Hindi. Yung nakakaramdam tayo ng inggit, okay, mababaw na word, inggit, naiinggit tayo. Tapos gusto natin kunin. Tama? Nakakaramdam tayo ng ganun. Saan po nagmumula yung utak talangka? At saka yung pagnanakaw. Saan po nanggagaling yung pagnanakaw? Yan din po, dahil sa pag-iimbot, ginugusto natin yung bagay na pag-aari ng kapwa natin, gusto natin kunin para sa sarili po natin. Kahit na hindi po natin isinagawa yun, pero kapag naramdaman ng iyong puso yun, yun ay counted bilang pag-iimbot. Okay po? So, yung pang-sampo, sa palagay ninyo, may tao na nakakasunod sa ganyan? Wala. Lahat tayo nakakaramdam ng pag-iimbot. Lahat tayo hindi tayo kontento. Walang taong masaya na sa kung anong meron siya. Lagi siyang naghahangad ng kung ano yung meron yung kapwa niya. Actually, hindi naman natin nahangarin yung hindi natin nakita sa iba. Tama po? Naghahangad tayo nung nakita natin sa iba. Yun po yung pag-iimbot. Yung paghahangad ng kung ano yung meron ng iba. At yun po'y normal sa atin. Pero yun po'y paglabag sa 10 utos. Yun po'y kasalanan. O 10 utos, nasunod o nalabag? Sabi dito sa unang Juan chapter 3 verse 4, basahin natin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So 10 utos yan. Yung nasunod mo, 5. Ilan yung kasalanan mo? 5. Kung ang nasunod mo ay 9, ilan yung kasalanan mo? 1. So ganun tayo magbilang, pero sa kautusan hindi po ganun yung pagbibilang. Santiago chapter 2 verse 10, basahin natin, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, nasunod mo yung 9, ilan daw yung kasalanan mo? Lahat. Kaya yung nakasunod ng 5, anong tawag sa kanya? Masamang tao pa rin.
Akala natin yung nakasunod ng 10 mabuti, di ba? Yung walang nasunod masama. Pero yung 5 yung nasunod, medyo. Hindi ho, yung 5 ang nasunod ay masama pa rin. Okay? Meron bang kayang to pa rin yung kautusan ng perpekto? Wala. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayon sa kautusan, walang mabuting tao. Lahat ng tao ay masama. Kaya nga ipinapakita ng kautusan sa atin na hindi natin kayang sundin yung kautusan dahil tayo ay masamang tao. Yun po yung ibig sabihin ng makasalanan, ikaw ay masamang tao. Kahit pilitin mong sundin yung 10 utos, hindi mo yan masusunod kahit kailan. Kasi hindi naman ibinigay ng Diyos sa atin yung kakayahan para masunod yan. Pero ibinigay ng Diyos sa atin yung kautusan para sabihin sa atin yung totoong kalagayan po natin, na tayo ay tunay na makasalanan. Ano pong ibig sabihin ng tunay na makasalanan? Masamang tao tayo sa mata ng Diyos. Ito po yung layunin ng kautusan, para po yung salamin. Yung salamin ay nagsasabi ng totoong itsura natin. Tama po? Yung kautusan, sinasabi din ito yung totoong itsura natin sa harapan ng Diyos. Tayo po yung masamang tao, at sa harapan ng kautusan, puro lang po tayo kasalanan. Wala po tayong record ng kabutihan o pagsunod, kahit isang beses ng pagsunod. Wala pong nakarecord na kahit na isang pagsunod natin sa kautusan, wala po. Puro pagsuway po yung nakarecord doon sa harapan po ng Diyos. Romans chapter 3 verse 20, basahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan, kabutihan. Kasalanan po. May nakita ba kayong kabutihan ninyo sa harap ng kautusan? Wala. Puro lang po kasalanan. Anong ibig sabihin? Sinasabi ng 10 utos na ikaw ay mabuting tao, masamang tao. Ikaw ay masamang tao. Yun po yung meaning ng makasalanan. Okay. So sa 10 utos, wala tayong nasunod. Ito yung mahirap na tanong. Sa loob ng puso ninyo, wala ba diyang nakatagong kabutihan? Kahit konti? Meron o wala? Meron. Okay. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung kabutihan sa puso ninyo? O nakita na ninyo yung loob ng puso ninyo? Hindi pa. Pero bakit sabi niyo po meron? Pakiramdam. Di ba? Pakiramdam ko, sa tingin ko. Okay. Delikado po yung pakiramdam. Delikado po yung tingin. Kailangan po nating tanungin kung sino yung nakakakita talaga sa loob ng puso natin. Walang iba kundi ang Diyos. Tayo hindi po natin nakikita yan. Pero yung Diyos kita niya. Unang Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa... Totoo po ba yan o hindi? Totoo. Tayong mga tao, kaya tayo nadadaya eh. Kasi tumitingin tayo sa panlabas. Hindi natin nakikita yung panloob, yung laman ng puso ng mga kausap natin. So nadadaya po tayo. Ngayon yung Panginoon, madadaya siya o hindi? Hindi, kasi yung Panginoon nakikita niya pati na yung mga lihim ng ating puso. Kaya nga, tinitingnan po ng Diyos, nakikita ng Diyos yung puso ng lahat ng tao. At sinabi na niya sa Biblia kung ano po yung nakikita niya sa puso ng lahat ng tao. Sabi dito sa Jeremiah 17 verse 9, basahin natin, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Ano daw yung puso? Mandaraya. Kaya hindi po kayo po pwedeng magtiwala sa yung palagay, sa pakiramdam. Hindi. Kasi mandaraya po yung puso natin. Dadayain po tayo ng puso natin. Yung Diyos lang ang nakakaalam kung ano talaga yun nasa puso natin. Sabi ng Diyos, ang puso ng tao, yung puso mo, pati na po yung puso ko, ay mandaraya kay sa lahat ng bagay. At, pakibasa po yan, lubhang, parang dobling sukdulan. Parang double superlative yung ginamit po dito. Bakit? Pwede naman na ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at masama. Pwede naman ganun. Tama naman po yun, di ba? Pero bakit sabi dito, lubhang napakasama? Pag-isipan po natin yung gustong ipaalam ng Diyos sa atin dito. Sabi nyo kanina may kabutihan sa puso ninyo. Pero yung Diyos na nga nagsasabi po ngayon dito, na kahit humanap siya ng kabutihan sa puso natin, wala po siyang makita. Bakit? Lubhang napakasama. Lubha na napaka pa. Diba? Lubhang napaka. Sukdulan. Dobling sukdulan. Wala siyang makitang kabutihan. Kaya in-emphasize po ng Diyos dito yung pagiging sobrang karumal-dumal ng puso po natin. Akala lang natin may kabutihan dyan, pero hindi po totoo yun. Tayo kasi may term tayo, di ba? Gininto ang puso, busilak na kalooban. May ganun tayong term, di ba? Kasi nadadaya tayo. Kaya akala natin, totoo yun na may taong may ganon. Hindi po. Sa Biblia, wala pong taong may busilak na kalooban.
Wala pong tao na may gininto ang puso. Lahat po ng puso sa paningin ng Diyos ay karumal-dumal. Hindi lang po sa mga kriminal, pati na sa mga mababait na tao, yung puso nila ay karumal-dumal din po sa paningin ng Diyos. Kawikaan 26:25, babasahin ko, kapag magiliw siyang magsalita, sino yung magiliw magsalita? Yung salbahe o yung mabait? Yung mabait, di ba? Kapag mabait daw yung tao, wag mo siyang paniwalaan. Bakit? Sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Hindi po ibig sabihin 7 pieces. Ibig sabihin po ng 7, yung puso natin ay puno ng karumal-dumal sa mata ng Diyos. Ito yung mga karumal-dumal na hindi natin nakikita, pero lumalabas po ito kahit ayaw natin. At ito yung mga karumal-dumal na pag-uugali na hindi na kailangan ituro sa atin. Kahit walang magturo, meron po tayong likas na ganitong mga pangit na pag-uugali. Ito po yun. Kinumpara po ito sa iba't ibang uri ng mga hayop. Pabo, kambing, baboy, leon o tigre, pagong, ahas, at palaka. Sa tamang sitwasyon, lumalabas po yung mga karumal-dumal na pag-uugali na yan. At kahit pigilan po ninyo yan, may hirapan po kayo. Nag-try tayong pigilan yung mga pag-uugali na yan, pero kumakawala pong kusa yan sa puso natin at hindi na kailangan ituro sa atin yan. Isa-isahin natin yung pabo. Tingnan niyo po yung pabo. Yung katawan niya, di ba yan lang? Di ba? Parang ganito lang. Sa illustration po. Okay, parang ganito lang kalaki yung katawan niya. Pero kapag ibinukan niyo yung kanyang buntot, yung kanyang balahibo, ba, laki-laki niya tingnan? Yan po yung ugali ng pagiging mapagmalaki. Tayo po'y likas na mapagmalaki. Meron po nagturo sa atin na maging mapagmalaki? Kayo ba? Hindi pa ba kayo nakapagmalaki kahit konti? Kahit minsan? Nagmalaki na, hindi pa? Nagmalaki na, hindi ba? Merong sobrang yabang, merong simpleng yabang. Pero kahit na yun, pareho lang po yun na masama sa paningin ng Diyos. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 16, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Lahat ng uri ng pagyayabang ay masama. Sobrang yabang, medyo mayabang, hindi gaano. Wala kayo sa lolo ko. Yung mga ganon, anong edad nagsimula yung wala kayo sa lolo ko? Anong edad? Bago pa ako yung mga nung sa amin nung maliliit pa kami, bago pa kami mag-aral, may mga kwentuhan ng ganyan. Wala ka pala sa lolo ko eh. Di ba? Saan nagagaling yung ganong klase ng pag-uugali? Yung mga bata ba, tinuruan ba ng magulang na maging mayabang? Kayo po, yung mga anak ninyo, nung karga-karga ninyo yung anak ninyo, sinabihan ba ninyo, paglaki mo, yayabangan mo yung mga klase mo ha? Hindi, di ba? Anong turo natin? Yung kabaliktaran, yung kabutihang asal. Pero ano po yung lumalabas ng kusa dun sa mga anak natin? Yung kayabangan, tama po? Kaya mga anak natin, kapag mataas yung grade, nako, ibabandera nila yan. Pero pag bagsak, hindi naaabot sa iyo yan. Alam mo yung mga anak natin, hindi pa gumagraduate, doktor na. Bakit? Kayabangan. Ayaw nang napapahiya. Sino po dito yung gustong napapahiya? Wala, di ba? Bakit? Mayayabang tayo. Gusto natin pinupuri tayo. Ayaw natin nung tinatapakan tayo. Kung wala tayong kayabangan sa puso natin, kahit tapakan tayo ng iba, hindi tayo gaganti. Si Jesus, wala siyang kayabangan sa puso niya. Pinatay siya. Gumanti ba siya? Siya lang yun. Di ba? Dahil wala siyang kayabangan sa puso niya. Tayo, meron o wala? Meron. Konti lang na masaling tayo. Di ba? Yung no limit angere. Anong ibig sabihin ng no limit angere? Touch me na. Di ba? Huwag mo akong galawin. Bakit may ganon? May kayabangan tayong Pilipino. Kaya ngayon, the Filipino pride. Dugong Pinoy. Talagang, kahit hindi natin kilala yung tao, basta magkaroon ng achievement, pipigain natin yung hanggang huling patak ng dugong Pinoy eh. Tapos sasakyan natin yung kasigatan. Tama po? Tapos tayo naman mga tuwang-tuwa. Alam niyo po ngayon sa YouTube, sumikat po yung tinatawag na Pinoy baiting. Alam niyo yung Pinoy baiting? Yung mga dayuhan na mga content creators, gagawa sila ng content na mayroong kaunting bahid ng pagka-Pilipino. Tayo naman mga Pilipino, uhaw naman tayo doon sa atensyon ng mga dayuhan. Tuwang-tuwa naman tayo, ay salamat, pinicture mo yung ganito, ganyan. Alam nyo, pinagkakaperahan po ng mga dayuhan yung Pinoy baiting na yan. Saan nagmumula yung Pinoy baiting? Sa Pinoy pride. Kumakagat kasi tayo eh. Na kapag napuri tayo ng kaunti, tuwang-tuwa tayo.
Hindi natin alam, pinagkakaperahan po tayo ng mga dayuhang content creators din. Saan nagbumula? Pagmamalaki. Lahat po tayo merong pusong mapagmalaki. Bakit? Kasi masamang tao ka. Kaya natural lang na yung puso mo'y masama din. Ikaw ay masamang tao na merong masamang puso. Dito, next yung kambing. Yung pagmamalaki, hindi na kailangan ituro yan. Meron tayo yan, built-in yan. Gifted tayo dyan. Mga henyo tayo pagdating sa kayabangan. Di ba? Next, yung kambing. Ito po yung kambing. Yan, ganyang katangian ng kambing. Ay, ayoko siya pala. Gaganon siya. Pag dinadala mo sa mabuti, ayaw. Pero pag patungo sa kasalanan, mauuna pa siya. Tama? Alam mo kung ito lang, kung yung invitation lang dito ay birthday, tapos may inuman, sigurado puno dito. Di ba? Sigurado yan. Pero anong gagawin natin? Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Mag-aaral tayo ng ikabubuti natin. Wala. Hirap. Bakit ganun? Kasi meron tayong likas na katigasan ng ating ulo. Kailan nagsimula yung katigasan ng ulo? Bata. Sabi dito, Jeremias 22:21, basahin natin. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Alam niyo po, ayaw nating makinig sa yung tinig na nagtuturo sa atin ng ikabubuti. Diba? Kaya nga yung awit na anak, tigas ang ulo ng anak, diba? Ayaw niya. Sa ikabubuti naman niya yun. Tayo, dahil sa katigasan ng ating ulo, sinuway natin yung magulang natin, yung mga guro natin, di ba? Yung mga matatanda sa lipunan natin, ayaw natin silang pakinggan. Ligas na matigas yung ulo natin, diyan po nagmumula yung pagsuway sa magulang. Okay? Masuwayan tayo dahil sa katigasan ng ating puso, mula sa pagkabata, mula sa maliit. Kayo mga bata na maliliit, pag binigyan mo ng pagkain, nilalaro. Bigyan mo ng laruan, isusubo. Mag-iisip kayo, bakit sa pagkain ayaw mo isubo? Ba't gusto mo isubo yung laruan? Minsan nakakainis din, parang gusto mo na rin sakalin yung sanggol eh. Makulit din eh. Bakit? Bigas po yun. Sabi nung ibang nanay, yung anak ko, ang tigas na ng ulo, nabarkada kasi. Tignan niyo si Jesus, yung mga alagad niya, di ba? Kasama si Judas, kasama niya si Jesus. Anong nangyari sa kanya? Di ba naging masuwayin pa rin siya? Alam niyo po, kahit na walang kasamang ibang tao yung anak natin, lalaki yan na meron ding katigasan ng ulo. Kapag dinadala mo sa mabuti, ayaw. Pag adalin sa masama, mabilis. Lalo na po ngayon, panahon natin ngayon, napakarami po ng mga bad influence ngayon sa panahon natin. Kaya yung hirap magpalaki po ng mabait, masunuring anak ngayon. Napakahirap. Ang titigas po ng ulo ng mga bata ngayon. Walang takot sa magulang. Walang takot sa batas. Alam niyo po, yung mga juvenile crime, yung mga juvenile delinquent, pabata ng pabata. Dahil yan sa yung juvenile delinquency law, bawal ikulong yung bata. Kaya ngayon yung mga bata nang-re-rape, nagnanakaw, pumapatay. Tapos hindi sila pwedeng ikulong kasi minor de edad. Matigas po yung ulo ng mga bata. Hindi lang bata, di ba? Hanggang sa pagtanda. Lalo na pag bawal na, di ba? Pag bawal na. Bawal na yung matamis, bawal na yung masebo. Nako! Kung ano pa naman yung bawal, yun ang... ba't ganun nga? Ba't ganun nga ba? Kung ano yung bawal, yun ang masarap. Kasi ito po tayo, matigas yung ating ulo. Okay po? Sino po nagturo sa atin maging matigas yung ulo? Wala. So saan nanggagaling yung katigasan ng ulo? Sa loob ng puso. Hindi na po kailangan ituro yan. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, lumalabas po yung katigasan ng ulo natin. Next, yung baboy. Ito po yung baboy. Ito po yung pagiging sakit. Kahit meron na, kahit sapat na, gusto natin, mas marami pa rin yung kunin po natin. Kailan nagsisimula po yung kasakiman? Pag matanda na? Hindi. Nagsisimula po yan mula sa pagkabata. Kaya sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 14, may mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Kailan? Bakit sanay sa kasakiman? Mula pagkabata. Mula maliit pa, sakim na po tayo. Kaya nga ngayon may kasabihan, kung ang anak mo ay 5, huwag kang bibili kung hindi mo kayang bilhan lahat.
Di ba? 5 yung anak mo. Ang kaya lang ng budget mo ay 3. Di ba? 3 laruan, 3 damit, 3 pares ng sapatos. Bibili ka o hindi? Bibili ka o hindi? 5 yung anak mo, 3 lang ang budget mo. Bibili ka hindi? I-try ninyo. Nang mapatunayan ninyo yung sinasabi ng Biblia, na yung mga anak ninyo, kahit na yung mga yan ay hindi nababarkada, may mga puso yan na sanay sa kasakiman. Hindi yan magpaparaya. Paraya. Walang paraya. Kung meron siya, dapat meron din ako. Di ba? Minsan na nga, kahit meron ka na, gusto mo pang kunin yung sa iba. Paraya, hindi po yan uso. Anong edad nagsisimula? Magugulat po kayo dito sa example. Ayan o, tingnan natin kung nagparaya yung isa. Loko din naman yung nanay. Isang tsupon lang, isang pacifier lang yung binili. Parang pinagtripan din ng magulang itong mga bata eh. O di lumabas yung kasakiman. Tama? Ngayon, pag lumaki-laki na yung mga bata na yan, ano nang mangyayari? Pag nagsitanda ng kagaya natin, mas sakim na po tayo. Kaya pati na yung para sa iba, kukunin na po natin. Wala tayong pakialam sa iba eh. Ang importante, meron tayo. Parang ganito. Kain tayo, may dala kang merienda. Uy! Galing siya sa handaan. Birthday ng anak ni Maring Nenet. Nag-uwi ako. Nag-uwi, nag-Sharon. Ako, ito Tupperware. Wala ka. Laki, yung kawa. Kanin. So, hindi po ito sponsored ng RC Cola, ha? Ito po ay parody, biro. Lahat daw ng biro may bahid ng katotohanan. Exaggerated lang yung pagkaka-illustrate nito. Yan po yung kasakiman. Di ba, pag inimbitahan ka sa handaan, ano pong ginagawa sa handaan? Pag inimbitahan ka sa handaan, ano gagawin mo? Maghahanda. Di ba? Siyempre, yung nag-imbita, maghahanda. Ikaw din naman maghahanda. Para siyempre, sulit naman yung pamasahe mo, lalo na kung malayo-layo. So, parte ng paghahanda ay walang kakain ng almusal. Tama? Tapos, bukod sa hindi ka na kumain ng almusal, kailangan meron ka pandalang? Huwag niyong gagayahin yung nakita niyo dito, ha? Huwag niyong isisilid yung lechon. So, yung iba nagadala talaga ng pambalot. Kaya nagtataka yung naghanda. Mari ka lalapag ko lang ng Shanghai. Wala na agad. Yung pala pinipitik na paloob sa bag. May plastic na nakabukas. Di ba? So, kumain po tayo kapag niyaya. Huwag yung ganito. Mars, tara kain na tayo. Ay, hindi. Supa. Di ba? Nahihiya. Huwag na mahiya. Pag niyayang kumain. Huwag naman po yung, pati naman yung para sa ibang bisita, uubusin mo naman. Diba, syempre may pamilya tayo na naghihintay sa bahay. Pero, huwag naman natin kunin yung lahat ng inanda. Diba? Magtitira naman tayo. Yun, consideration. Kaya lang, minsan, nagigipit po tayo. Tama? Minsan, nagigipit tayo. Kaya kung may pagkakataon lang tayo, diba? Kung meron lang tayong bag, yung bag ni Doraemon, yung kasya, pati lechon, totoo lang, isisilid talaga natin, pati yung lagayan ng pansit eh. Di ba? Bakit? Kasi nagigipit po tayo. Gusto nating i-secure yung para sa bukas. Kaya nagiging sakim po tayo. Okay? Exaggerated lang po ito masyado, pero yan po yung magandang illustration kung ano yung meron sa puso po natin. Meron po tayong kasakiman. Yung pagnanakaw, dyan po nagmumula. Yung pagnanakaw. Alam natin deep inside na hindi sa atin yon. Kaya anong pakiramdam, di ba? Nung nakakita ka ng pera, kunyari 500. Nung nakita mo yung 500 sa kalsada, anong naramdaman mo? Wow, blessing, ganon? Hindi, di ba? Meron kang kaba. Tingin ka. Tapos yung iba, apakan pa nila yan. Tapos patingin-tingin pa sa paligid. Tapos dahan-dahan silang uupo. Tapos kukunin nila yung pera, di ba? Tapos may kaba. Bakit may kaba?
Kasi deep inside, alam mo, mali yun. Pero nilalabanan po natin yung budhi natin. Tinatakwil natin yung budhi natin dahil sa kasakiman. Dahil nagigipit din po tayo. Alam mo na merong magdudusa kapag kayong pera na yun ay natuluyang nawala dahil kinuha mo. Di ba? Hindi na makakabalik yun sa may-ari. Pero wala ka ng pake nun. Gipit ako ngayon eh. Kailangan ko to eh. Hindi yung blessing ha. Yung blessing, pag binigay ng Diyos sa atin, walang magdudusang iba. Pero kapag kumuha ka ng isang bagay na may magdudusang iba, yun po'y sumpa. Yun po'y pagnanakaw. Yun po ay kasakiman. Okay? So, sino po nagturo sa tao na maging sakim? Wala. Yan po ay built-in, inborn, gifted po tayo pagdating sa pagiging sakim. Di na kailangan ituro. Next, yung leon at yung tigre. Kumakatawan po ito sa pagiging marahas. Sino nagturo sa mga anak natin na maging marahas? Meron wala? Tingnan niyo po ito. Sabi dito sa mga awit, 7 verse 16, basahin natin, bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama at ang kanyang karahasan sa sarili niyang bunbunan ay bumababa. Anong ibig sabihin po nitong verse na ito? Yung pakikipag-away natin magmula ng maliliit pa tayo, iniipon po ng Diyos yun. Hindi nakakalimot po ang Diyos. Katunayan, yung mga pananakit natin, physically, verbally, limot na natin karamihan doon, di ba? Hindi na natin maalala. Pero yung Diyos po hindi nakakalimot, sabi diyan, naiipon daw po yan. Magmula pagkabata. Magugulat ka talaga sa araw ng paghuhukom kung hindi ka madiligtas. Pag binasa ng Diyos lahat ng kasalanan mo, papakita ng Diyos sa iyo, pati na yung karahasan mo, magmula nung maliit ka pa. Kaya magugulat ka, sabihin mo, Lord, teka lang, ano naman nagpatawaran naman na kami, naareglo na yan. Pinatawad ko na siya, pinatawad na rin niya ako. So, porket ba nagpatawaran kayo, pinatawad ka na rin ng Diyos? Hindi. Kailangan yung kasalanan natin maburayan mula sa paningin ng Diyos. Yung pagiging marahas po natin, yan ay sisingilin ng Diyos. At yung pagiging marahas, nagsisimula po yan sa pagkabata. Tingnan niyo po ito. Ang liit-liit niya, di ba? Pero tingnan niyo, ang tapang. Oh. Tapang. Oh, sinasaway na siya, di ba? Takot yung pulis. Sino nagturo sa bata na yun na maging ganon? Sa palagay niyo yung magulang niya? Hindi. Kahihiyan po ng magulang yun, tama? Pero tayo, di ba may ganyan din tayong pag-uugali? Kaya pag nag-away-away yung magkakapatid, di ba pinag-ihiwalay na ng nanay, pero ayaw pa rin paawat. Magsasakitan pa rin. Sino nagturo sa atin na maging marahas? Wala. Ayaw po ng mga magulang natin na maging marahas tayo, pero marahas pa rin po tayo. Di ba? Kaya pag lumaki-laki yan, ganyan, di ba? Ganyan-ganyan, parang harmless pa yan eh. Pag laki, eto na. Pati na yung mga parang larong biruan lang, laro lang, nag-iiba po kapag lumalabas po yung pagiging marahas. Lumalabas po yung tigre. O, di ba? Parang inosenteng laro lang naman yan. Katawaan. Papatayin niya yung babae ko. Nakahawak lang siya ng medyo matigas-tigas na pamalo. Patay yung babae doon. Bakit? Napikon. Kaya nung umpisa ng laro, di ba parang okay lang. Parang katuwaan lang. Naburot. Yung burot, laging taya. Hindi siya makagante. Naapakan yung ego. Ayun na. Dahil sa pagmamataas, lumabas na rin yung karahasan. Tapos mananakit na siya. Papatayin na siya. Hindi ba? So meron tayo niyan. Baka akala nyo lang wala, pero meron tayo niyan. Tama po? Tama po? Dito po yung mga nanay. Pag pinagmamasan ko po kayo, para po kayong mga kalapati. Na napakamaamo po ninyo. Pero di ba sa bahay, minsan para kayong tigre? Tama. Tama. So, totoo po talaga. May tigre po talaga. Yan. So, hindi lang po sa mga nanay yan. Sa mga tatay din, ganun din. Pag napipikon yung mga tatay, sa anak naman, sa anak. Diba? Kaunting bagay, yung mga tatay, galit ka agad. Gusto ko agad malakit ng anak. Yan. Lahat tayo meron pong karahasan sa puso natin, kahit na wala namang nagturo. Next, yung pagong. Ito po yung pagong. Katangian po ng pagong ay mabagal. Hindi po tamad yung pagong, ha? Mabagal lang talaga yan. Pero kapag yung tao nagbagal, ano na yun? Tinamad. Yan po yung katamaran. Yung katamaran po, kailangan pang ituro sa atin? Hindi kailangan ituro yan. Meron tayo niyan. Dahil sa pagiging tamad, nagiging sinungaling na rin tayo. Tama?
Kaya kunyari yung usapan alas 10, 9:30 na wala pa. Di tinawagan. Ito pala, natutulog pa. Nung tinawagan, nag-ring yung cellphone. Asan ka na? Sagot yan. On the way na, on the way, on the way, on the way. Wait lang. On the way, on the way. Anong on the way? On the way to CR. Kaya ko naman uto-uto, on the way na. Mga 15 minutes yun. At kakauwi, isang oras na, mahigit, wala pa. Tapos pagdating, ano nga sabihin sa'yo? Na-traffic. Traffic, kawawa naman yung traffic na yan. Lagi na lang naging sangkalan sa kasinungalingan. Di ba? Bakit? Kasi tinamad. Alam niyo po yung katamaran ay napakalaking kasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Ganito po yan. Yung kayo nandito kayo, nagpunta kayo, nagtsatsaga kayo gabi-gabi. Kasi sa kabilang buhay, saan po ninyo gusto mapunta? Langit o impyerno? Yung mga ayaw magpunta sa Bible seminar, saan nila gustong mapunta? Sa langit, sa impyerno? Hindi sa impyerno, sa langit din. Totoo po sa langit. Walang tao na gustong mapunta ng impyerno. Gusto nila mapunta sa langit. Ano lang ang problema? Kinatamaran. Kaya dito sa Kawikaan chapter 13 verse 4, babasahin natin, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutos-tusang sagana. Kaluluwa ng tamad, yun, gusto nila sa langit, pero ayaw nilang maglaan ng oras. Kinatatamaran po nila. Walang nakukuha. Kaluluwa ng masipag, tutos-tusang sagana. So sana umatin kayo ngayon, umatin din po kayo bukas para magkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Katamaran, hindi na kailangan ituro sa atin yan. Built-in po yan, inborn, gifted po tayo dyan. Dikas po tayong tamad. Next, yung ahas. Tingnan nyo yung ahas. Ilan po yung dila ng ahas? Isa lang. Pero nagsasanga po yan. Ibig sabihin, gamit yung isang bibig, isang dila, kaya natin magkwento ng magkakaibang bersyon, depende kung nasaan yung mas malaking pakinabang. Tama po? Ito po yung pagiging sinungaling. Kailan nagsisimula yung pagsisinungaling? Awit 58 verse 3, basahin natin. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kailan daw? Mula sa pagkapanganak. Ibig sabihin, magmula sa pagkabata, tayo po'y sinungaling na. Sa totoo lang, sa tiyan pa lang ng nanay, sinungaling na tayo. Okay? Sinungaling na tayo, hindi pa tayo pinanganganak, sinungaling na tayo. Tingnan nyo, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Kailan tayo naging masama? Nung lumabas na tayo sa mundo? Tapos nagkasala tayo? Hindi ho. Nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, masamang tao na po tayo. Wala hong mabuting tao sa loob ng tiyan. Lahat po ng ipinanganak, ipinagbuntis, ay masamang tao po. Ito po'y sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng mga tao, mabubuting tao po kayo. Sa tingin ko po talaga sa inyo, okay? Sa totoo lang, honestly, ang tingin ko po talaga sa inyo, mababait, mabubuting tao. Pero hindi ho mahalaga yung opinion ko eh. Hindi naman ako yung hahatol sa inyo. Yung Diyos yung hahatol sa inyo sa kabilang buhay. Opinion niya ang mahalaga ngayon. Masamang tao ka, kahit anong buti ang tingin mo sa sarili mo. Masamang tao ka, sinungaling ka. Lahat tayo, inamin nyo naman kanina, doon sa 10 utos, di ba? Lahat tayo nakapagsinungaling na. Sino po yung nagsisinungaling? Yung sinungaling. Liars go to hell. Ibig sabihin, ayaw po ng Diyos sa kasinungalingan. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Di na kailangan ituro po yan. Wala pong nanay na tinuruan niya yung anak niya na maging sinungaling. Di ba anong sinasabi natin kapag kayong anak natin nakakausap natin? Magsabi ka na totoo. Anong ginawa mo? Di ba? Hindi natin tinuturuan na magsinungaling yung anak natin. Kasi pag tinuruan natin yan, natatakot tayo na baka sa atin magsinungaling. Tama po? Pero yung anak natin, likas po natututo na magsinungaling. Yung anak ko pong maliit, yung bunso po namin ngayon ay 6 years old. Magsi-6. Pero nung siya'y maliit pa, hindi pa siya nakakapagsalita. Ang nangyari, nagkalat siya. Kumain siya ng tsokolate, tapos ipinahid niya doon sa sopa. Eh di nagdikit-dikit yung tsokolate ngayon sa sopa. Eh di syempre galit na galit ako. Pagdating ko sa bahay, medyo pagod, naggalit ako. Nakita niya yung galit ko eh. Natakot siguro. Nung nakita niya yung galit ko, tinanong ko, sino nagkalat niyan? Alam niyo yung kuya niya nang walang kamalay-malay, kumakain doon sa mesa, tinuro niya. Sabi niya, pangalan ng kuya niya, Yuri. Tinuro na niya yung kuya niya, pero yung kamay niya yung may tsokolate. Sinungaling. Ang liit pa niya. Hindi pa siya nakakapagsalita. Sinungaling na.
So, ibig sabihin, makasalanan din siya. Masamang tao din talaga siya. Wala pong nakakahigit, okay? Lahat tayo ay masamang tao sa paningin po ng Diyos. So, lahat tayo sinungaling, Ama? Sinungaling? Okay. Sa harap ng Diyos, hindi natin maililihim yan. Lahat tayo sinungaling. Next, yung palaka. Ito yung katangian ng palaka. Ano yung pinag-uusapan itong dalawang to? Di ba yung mga Pilipino, mahiwaga yung mga Pilipino eh. Tatatlo sila, dadalawa sila, parang nasa Divisoria. Ang ingay. Gustong-gusto natin yung maingay. Tayong mga Pilipino po masayahin. Kasabay nun yung pag-iingay. Tama? Kaya kapag nag-birthday yung isang tao, kahit nasa kalagitnaan ng gubat, sa tuktok ng bundok, magugulat ka talaga. Alam mo pag may nag-birthday eh. May bidyoke. Ten, 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 ten. Merong score, maririnig mo talaga. Bakit? Gusto natin mag-ingay. Pag bagong taon, dapat maingay. Pag birthday, dapat maingay. Tama po? Gusto natin maingay. Pag walang ingay, hindi daw masaya. Pero sa totoo lang, masaya ba talaga yung maingay? Hindi, di ba? Sa loob natin, naghahanap tayo ng katahimikan. Pero ano nangyari? Naging mga maihiingay na nilalang po tayo. Sabi dito sa 1 Timoteo chapter 5 verse 13, bukod dito, natututo silang maging mga tamad. Tapos nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay. At hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay ay hindi nararapa. Ito po yung nag-iingay tayo, nagasalita. Hilig pa naman natin yan, di ba? Mas gusto natin tayo yung bida, tayo nagsasalita. Pag nagsalita tayo, ano nangyari? Lumalabas po yung chismis, yung pakikialam sa buhay ng may buhay, at nagasalita tayo ng mga bagay na hindi nararapat. Mas maraming salita, mas maraming kasalanan. Ang problema, hindi natin kayang magpigil sa ating bibig. Sino po sa inyo may kapangyarihang magpigil sa inyong bibig? Wala. Pag nag-umpo ka na yan, ingay. Di ba? Tapos lilipat yun, pag nagkasawaan na sila sa umpukan nila, lilipat yun sa kabilang umpukan. Para talagang palaka eh. Malundag yan sa kabilang umpukan eh. Tapos anong gagawin? Ingay. Nasa Pangasinan po ako dahil puro bukid po yung paligid. Ano ko, pagkagabi, tag-ulan, talaga yung mga palaka doon, napaka-ingay, hirap po mag-aral. Ingay. Ganun talaga yung tunog nila eh. Pero kahit na hindi na po palaka yun nasa paligid, mga tao na, ganun din. Mas maingay pa nga tao, sa totoo lang. So, sino po nagturo sa atin na maging maingay? Bukod dito, natututo. Saan tayo natuto? Walang nagturo sa atin. Likas po natin nadidiscover yung likas nating kakayahan na mag-ingay. Okay? Hindi na tayo kailangan turuan yan. Maingay po talaga tayo. Ngayon, yung mga karumal-dumal na pag-uugali na yan, meron tayo o wala? Sino nagturo? Wala. Meron, pero walang nagturo. So, saan galing? Galing sa puso. Ngayon, sasabihin po natin na may kabutihan sa puso natin, may karumal-dumal nga. Di ba? Hindi lang yan. Ito pa yung iba. Marcos chapter 7 verse 18 hanggang 23. Basahin natin. Ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. So bago pa natin ilabas yung kasalanan na yan, kita na ng Diyos yung karumihan sa loob ng puso natin. Kapag hindi natin napigilan, lumalabas yan. Saan yun ang iba't ibang kasalanan? Tama po? Pero saan po nagmumula? Sa puso. Kaya hindi po totoo yung sinasabi na yung anak ko naligaw ng landas na barkada. Actually, meron na siya sa loob niya yan. Yun nga lang, naging mas masaho lang yung kalagayan niya dahil nabarkada siya. Pero meron na siyang masasamang pag-uugali. Lahat tayo, meron po tayong masasamang pag-uugali sa loob ng ating puso. Example po, kung itong baso na ito iinumin ko po yung tubig dito kasi kanina chinek ko malinis yung loob ng baso. Pero paano kung may makita tayong madumi sa ilalim ng baso na to, sa loob, doon sa pinakailalim niya? Iinumin natin yung laman o hindi? Ayaw nyo, bakit po? Kasi tubig lang. Gusto niyo soft drinks?
Pag nilagyan natin to ng soft drinks naman, pero marumi yung ilalim, iinumin nyo, hindi. Bakit hindi? Ano yung marumi? Yung liquid o yung baso? Yung baso. Kaya pag naglagay tayo dyan ng kahit na anong liquid, magiging madumi na din yun. Tama po? Ngayon yung puso natin, madumi. Ito yung mga karumal-dumal sa puso natin. Ito, tsaka yan. Kaya yung puso natin, ganito, madumi. Tapos sasabihin natin, may kabutihan sa loob ng puso natin. Yun yung akala natin. Yun yung pakiramdam natin. Pero nagkamali tayo. Maling akala tawag dun eh. Sa totoo lang, wala pong kabutihan, wala pong kahit na anong kabutihan yung nakikita ng Diyos sa puso natin. Wala po. Sabi ho dito sa Job chapter 14 verse 4, basahin natin, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. Wala. Kahit na yung Diyos ay hindi siya makakakuha ng anumang bagay na malinis galing sa maduming puso po natin. So, wala tayong nasunod sa 10 utos. Wala rin tayong kabutihan sa loob ng puso natin. Sabi ng 10 utos, tayo ay masamang tao na mayroong masamang puso. Yan po yung ibig sabihin ng makasalanan. Masamang tao na may masamang puso. Kaya yung Diyos, pag tumingin sa 10 utos, ang makikita niya, masamang tao ako. Tama? Pag tumingin yung Diyos sa puso natin, ano makikita ng Diyos? Masamang tao pa rin. Okay, ito yung pangatlo. Ito nakakalito. Pag gumagawa tayo ng mabuting bagay sa ating kapwa, masamang tao pa rin ba yung nakikita ng Diyos? Sa palagay po ninyo. Pag gumawa ka ng mabuti sa iba, anong nakikita ng Diyos? Mabuting tao, masamang tao? Parang lugi na. Lugi. Hindi na nga ako nakasunod sa 10 utos. Tapos, puro kasamaan sa puso ko. Pag gumawa ba ako ng mabuti, masamang tao pa rin. Di ba dapat mabuting tao na? Okay, pag-aralan natin ngayon, yung mabuti o matuwid na mga gawa ng tao. Sabi diyan sa Isaiah 64 verse 6, basahin natin, kaming lahat ay gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Ang lahat ng gawin nating matuwid para sa ating kapwa at maging para sa Diyos. Okay po? Yun ay maruming kasuotan. Bakit nagkaganon? Parang ganito lang po yan. Ikaw yung bata na nagtampisaw sa putikan. Magsusuot ka ba ng bagong labang damit? Tapos yung damit na yun ay magiging mananatiling malinis? Hindi. Pag galing ka sa putikan, ano mangyayari dun sa malinis na damit? Magiging parang maruming kasuotan. Magiging parang basa na siya. Yun tayo. Masamang tao ka na may masamang puso. Gagawa ka ng mabuti? Hindi yun tatanggapin ng Diyos. Bakit? Kasi magiging maruming kasuotan yung lahat ng ginawa mong kabutihan. Pag pinag-usapan po yung mabubuting gawa, palagay ko, may hihirapan tayong talunin o kahit pantayan man lang. Yung isa sa pinakamabait na tao, pinakamatulunging tao. Marami siyang ginawang kabutihan, marami siyang ginawang matuwid na bagay para sa kanyang kapwa. At maging para sa Panginoon, si Mother Teresa. Kilala po ninyo? Actually, siya isang santo. Di ba santo na siya ngayon ng simbahang Katoliko? Ngayong wala na siya. Sa palagay niyo kaya, nasaan yung kaluluwa niya? Sa langit o sa impyerno? Marami siyang tinulungan at napakarami niyang ginawang kabutihan. Nasaan kaya yung kaluluwa niya? Sa langit o sa impyerno? Okay, wag natin sagutin. Hayaan natin siya yung umamin. Nung malapit na siyang mamatay, mayroon siyang mga bagay na inamin. Panoorin po natin ito. In other news, surprising revelations tonight about the late Mother Teresa, who always professed great faith. Now, like many people of faith, it turns out she too had her doubts. Mark Phillips has the story. In life, she was an icon for believers of God's work on earth. Her ministry to the poor of Calcutta, a world-renowned symbol of religious compassion. She was awarded the Nobel Peace Prize. She had a calling, she told CBS News in a rare interview, based on unquestioned faith. They are children of God, loved and created by the same loving heart of God. But now it emerges that Mother Teresa was so doubtful of her own faith, she feared she was being a hypocrite. In a new book which compiles letters she wrote to friends, superiors, and confessors, her doubts are obvious. Shortly after beginning work in Calcutta's slums, the spirit leaves her. Where is my faith, she writes. Even deep down, there is nothing but emptiness and darkness. If there be God,
please forgive me. 8 years later, she's still looking for the belief she's lost. Such deep longing for God, she writes, repulsed, empty, no faith, no love, no zeal. And as her fame increased, her faith refused to return. Her smile, she says, is a mask. What do I labor for, she asks. If there be no God, there can be no soul. If there be no soul, then Jesus, you also are not true. These are letters that were kept in the Archbishop's house, the Archbishop of Calcutta's house. The letters were gathered by Father Brian Kolodejchuk, the priest who's making the case to the Vatican for Mother Teresa's proposed sainthood. He says her obvious spiritual torment actually helps her cause. And now we have this new understanding, a new window into her interior life, and for me, this seems to be the most heroic. According to her letters, Mother Teresa died with her doubts. She had even stopped praying, she once said. The Church decided to keep her letters, even though one of her dying wishes was that they be destroyed. Perhaps now we know why. Mark Phillips, CBS News, London. Anong sabi niya? Yung ngiti daw niya, isa na lang maskara. Tapos ang tanong pa niya, what do I labor for? Para saan pala? Yung lahat ng kabutihan na ginawa ko sa buong buhay ko. Ba't siya umabot sa ganong klase ng tanong? Ba't siya umabot dun sa ganon katinding pagdududa? Sa dami ng ginawa niyang kabutihan at katwiran, sa dami ng tinulungan niya. Alam niyo po, meron tayong budihi. Hindi natin maikakaila sa sarili natin na tayo ay araw-araw na nagkakasala. Tama po? Dito, nakalagay sa Ecclesiastes 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yes, lahat tayo gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Tama? Pero ano po, nagkakasala tayo. Yun yung problema. Kapag pinagsabay po nating iharap sa Diyos, yung kasalanan na nagagawa natin at yung kabutihan na nagagawa din natin, alam niyo po kung ano yung nakakarating sa Diyos? Hindi po nakakarating sa Diyos yung kabutihan natin. Ang nakakarating sa Diyos ay yung mga mantsa ng pagkakasala po natin. Sabi sa Jeremias 2:22, kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin, sabi ng Panginoong Diyos. Yung lihiya, puting pulbos po yan, pulbos yan, na maaari mong tunawin, tapos parang nagiging pintura siya eh. Tapos pwede mo ipahid sa balat mo. At yung lihiya, nung unang panahon, ginagamit din po yan sa paggawa ng sabon. So pag walang lihiya, walang sabon. Kapag mayroong lihiya, yung sabon magiging mas mabula. So kahit gumamit ka ng maraming lihiya at ng maraming sabon, kahit mabula yung nilalabahan mo, ano sabi dyan? Ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin. Yung lihiya at sabon ay kumakatawan sa mga mabubuting gawa po natin. Kahit gumawa tayo ng marami sa kapwa natin, sa pamilya, sa bayan, sa ibang tao, kahit gumawa tayo ng maraming kabutihan para sa Diyos, ang tanong lang, may kasalanan ka o wala? Meron o marami? Marami o hindi mabilang? Yung hindi mabilang na kasalanan mo, yan yung nakamantsa sa kaluluwa mo. At yan yung bibit-bitin mo hanggang doon sa kabilang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga bago ka mamatay, dapat maging malinis ka sa lahat ng kasalanan mo. Dahil kung hindi, yung mantsa ng pagkakasala mo, mananatili yan sa harapan ng Diyos hanggang sa araw ng kamatayan mo, sa araw ng paghuhukom sa iyo ng Diyos. Kabutihan, hindi po nakakarating sa Diyos yung mga gawa nating kabutihan. Kaya base po dito sa pag-aaral natin, may nagawa ba talaga tayong mabuti sa paningin ng Diyos? Meron o wala? Meron o wala? Wala. Okay? Yun po mismo yung sinasabi ng Biblia. Romans chapter 3 verse 21. Ito po yung sa harap ng Diyos. Sa harap ng pamilya ninyo at ng kaibigan ninyo, marami kayong nagawang mabuti. Pero sa harapan po ng Diyos, ito po yung nakalagay. Basahin natin. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Kahit isa. May nagawa kayong mabuti o wala? Wala. Sa harapan ng Diyos, wala pala tayong ibinungan ng kahit na isang kabutihan. Bakit? Kasi tayo ay masamang tao na may masamang puso na puro kasamaan lang yung ibinunga buong buhay po natin. Ito po yung ibig sabihin nito. Kanina nung tinanong ko kayo kung ano kayo, sabi niyo makasalanan.
Pero ngayon po, nilinaw natin na hindi lang basta makasalanan. Tayo po ay masamang tao sa harap ng Diyos. Tayo yung masamang puno, tayo yung masamang tao, yun po yung ibig sabihin ng makasalanan. Ito po yung ibig sabihin ng makasalanan na kailangan po ninyong ma-realize ngayong gabi. Alam natin na makasalanan tayo nung una pa. Kahit na hindi na tayo mag-aral ng Biblia, alam natin na lahat tayo makasalanan. Pero ang hindi natin alam ay masamang tao tayo sa paningin ng Diyos. Hindi kayo magiging honest sa harapan ng Diyos kung hindi malinaw sa iyo kung sino ka. Ngayon, dapat malinaw sa iyo, masamang tao ka sa harapan ng Diyos. Pero ginusto nyo ba yan? Hindi. Hindi po natin yan ginusto. Ipinanganak na tayong ganyan. Sabi ho dito sa awit 51 verse 5, basahin natin, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ayon sa Biblia, alin po ang nauna? Nakagawa ka ng kasalanan o naging makasalanan ka na? Alin po nauna? Naging makasalanan o nakagawa ng kasalanan? Yung karaniwang idea po ng mga tao, kapag nakagawa ka ng kasalanan, kaya ka nagiging makasalanan. Pero sinasabi po ng Biblia na ipinanganak ka ng makasalanan. Ipinanganak ka ng masamang tao. Kaya naturalmente, dahil ikaw ay masamang puno, nagbubunga ka ng masama sa harapan po ng Diyos. Ganyan po yung tamang order. Ikaw ay masamang tao, nagbubunga ng masama. Ikaw ay puno ng kasalanan, nagbubunga ka ng kasalanan. Wala kang ibinunga na kahit na isang kabutihan. At yung mga kasalanan na yan ang pinaka-problema po natin ngayon sa harapan ng Diyos. Roma 3:23, basahin natin. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit pilitin po natin magpakabait at kahit pilitin natin na maging matuwid, dapat mong maunawaan ngayong gabi na ikaw ay masamang tao at may napakaraming kasalanan. Kasi nga wala tayong ibang record kundi kasalanan eh. Zero yung kabutihan, 100% yung kasalanan natin sa harap ng Diyos. Yan yung problema na dapat nating masolusyonan. Pag hindi mo yan nasolve, kamamatayan mo yan, pananagutan mo yan. Kaya may paghuhukom. Okay po? Yung masamang puno at masamang tao, kapag namatay ng hindi ligtas, walang ibang pupuntahan kundi yung hukuman ng Diyos. Sa hukuman ng Diyos, diyan ka nasisingilin sa mga pagkakataong gumawa ka ng masama, ng kasalanan. Okay? At yung mga pagkakataong pinalampas mo yung kaligtasan. Sabi diyan sa Hebreo 9:27, basahin natin, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Okay lang kung sa kamatayan tayo magtatapos. Kaso hindi. Pagkatapos ito ay may paghuhukom. Hahatulad ka ng Diyos. Patungo po yan sa impyerno. Para magkaroon tayo ng idea, panoorin po natin ito. Pero yung actual na paghuhukom po ng Diyos, mas nakakatakot po yun. Ito yung isang illustration lang. Pero kapag ikaw na yung nandyan, nakakatakot po yan. Ikaw na yung hahatulan eh. Sinasabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan. At isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, wala po ang pangalang iyon, Panginoon. at sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man
ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman. At sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. So hindi natin ginusto na ipanganak na makasalanan, pero pananagutan natin kung mamamatay tayo bilang makasalanan. Yun po yung araw ng paghuhukom. Doon sa paghuhukom ng Diyos, sisingilin tayo ng Diyos sa bawat isang kasalanan na ginawa natin sa buhay natin. Sabi niya sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran hindi ng mga ng kasalanan ay kamatayan. At hindi yan yung kamatayan ng katawan. Yan po yung kamatayan ng kaluluwa doon sa impyerno, yung walang hanggang kamatayan ng kaluluwa doon sa impyerno. Yun po yung sinasabi diyan. Ibig sabihin, kahit meron kang isa lang kasalanan buong buhay mo, sa impyerno ka pupunta. Hindi ka pwede sa langit, sa impyerno. Purgatorio, hindi po totoo yung purgatorio. Wala po nun. Ang ganda sana kung meron nun. At least meron tayong iba pang option. Pero sa Biblia, wala pong binanggit na purgatorio. Isang napakalaking kasinungalingan po yan na pinaniwalaan natin mga Pilipino. Langit at impyerno lang. Kung ayaw po natin mapunta sa impyerno, dapat tayong maligtas. Pero kung mapapalampas natin yung pagkakataong maligtas, dadaan tayo sa hukuman ng Diyos at itatapon tayo doon sa impyerno. Ano ang impyerno? Okay? Ito po yung impyerno. Lawa ng apoy at asupre. Ano ibig sabihin ng lawa? Napakalawak na lugar noon at apoy yung nandoon. Tapos ilulublob ka doon. Nakalublob sa apoy. Kasi lawa, di ba? Yung konsepto niya, nakalublob. Doon ka nakalubog ka doon sa apoy. Sabi din dito, asupre. Ano yung asupre? Yung asupre, sa yung Mount Makiling? Nakapunta na ba kayo doon sa Mount Makiling? Nakakit na kayo? Tapos di ba meron nung yung mud spring? Napakabaho po ng amoy nun. Amoy asupre talaga yung amoy nun. Napakabaho. Tapos pupunta ka doon sa impyerno, na yun yung maaamoy mo. Nakalubog ka sa apoy, tapos naaamoy mo ay asupre. Ibig sabihin, napakahirap ng kalagayan doon. Tapos, lawa ng apoy. Yung lawa ng apoy, parang ganito po yan. Alam niyo yung mantika, pag nagpiprito, paano naluluto yung piniprito natin kapag inano natin doon sa kumukulong mantika? Yung mantika, nanonood po yan sa kaloob-looban ng laman. Di ba? Tapos, ine-evaporate po ng mantika yung moisture sa loob para maluto po yung karne. Kaya yung ibig sabihin ng ilalagay ka sa lawa ng apoy at asupre, yung apoy ay hindi lang sa labas mo mararamdaman. Yung apoy ay mararamdaman mo hanggang sa kaloob-looban ng katawan mo. Hanggang sa kaloob-looban mo, mararamdaman mo yung napakatinding init doon. Nakasubok na ba kayo na sa sobrang ninyong pagmamadali, nakalimutan mo na meron ka palang nakasalang, di ba? Tapos, medyo naaamoy-amoy mo, parang amoy kape na yung kanin. Ikaw naman, kamamadali mo naman, dinampot mo kaagad yung takip. Dahil sa kamamadali mo, hindi mo nalagyan ng takip ng sapin. Hindi mo napansin na wala palang sapin, dinampot mo na lang siya, instinct mo yun eh. Sobrang meron kang adrenaline rush. Hindi ka na nakapag-isip ng matino, dinampot mo. Pagtingin mo, ay salamat, hindi pa sunog. Di ba? Tapos pagtingin mo, hawak ko yung takip. Tapos mararamdaman mo na yung init. Kapag nainitan na yung kamay mo, anong gagawin mo? Bibitawan mo. Paano kung nung bibitawan mo na, dumikit? Kita nyo, ini-imagine nyo pa lang, kinikilabutan na kayo, ngumingiwi na kayo. Samantalang dulo ng daliri pa lang yung pinag-uusapan natin dito. Dumikit yung mainit na takip ng kaldero. Isipin niyo yung sakit nun. Sa impyerno, ikaw yung buong ikaw. Nakalubog ka dun sa apoy, hindi lang dulo ng daliri mo, pati na loob ng katawan mo, yung kaloob-looban mo, mararamdaman mo dun yung init ng apoy. Sa palagi ninyo, magiging maganda yung pakiramdam nun? Hindi. Kaya hindi po ninyo gugustuhin na mapunta kayo sa impyerno. Kaya nga yung apoy doon, sabi sa Marcos chapter 9 verse 48, hindi mo mapapatay kasi nakalubog ka dun sa apoy eh. Hindi mo yung napapatay. Hindi lang sa labas, pati sa loob mo may apoy. Alam niyo po kung ano yung sinisigaw ng mga taong nakakaramdam ng apoy? Yung nasusunog? Isa daw sa pinakamatinding sakit na pwedeng maramdaman ng tao yung apoy, yung pagkasunog, yung paso.
Kaya yung mga napapasok, iba po yung sigaw nila, iba po yung palahaw nila. May mga tao po na nasusunugan sila, and then nasunog yung katawan nila. Pero na-rescue naman sila. Kaya lang lapdos yung buong katawan nila. Actually, nung nasusunog sila, sumisigaw na rin sila eh. Pero pagdating sa ospital, kahit wala na yung apoy, kahit air condition yung ospital, sumisigaw pa rin sila ng sakit. At yung sakit na yung sinisigaw nila, ay hindi po hapde, hindi kirot eh. Iba po, init yung isinisigaw nila. Panoorin po natin itong example. Sabi niya, napakainit. Napakainit. Air condition na hospital yan. Bakit mainit? Meron siyang nararamdamang apoy na hindi namamatay. Hindi humihinto yung apoy. Kahit wala na siya doon sa apoy, ramdam pa rin niya yung apoy. Kaya sumisigaw siya. 이거 못 참겠다. 다 했어. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. Hindi ko na talaga kaya ang init. Nasaan yung apoy? Nasa loob na ng katawan niya. 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Kaya yung mga tao, yung impyerno po, napakaingay po sa impyerno. Sumisigaw sila sa matinding sakit. Yung init, yun yung dinadaing po nila doon. Kaya wag po kayo mapunta doon. Mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mapunta dyan, pero kailangan kang maligtas. Kung hindi ka maliligtas, wala kang ibang pupuntahan kundi impyerno. Yung uod ay hindi napapatay. Ito pa yung nakakatakot dito. Nakalubog ka na sa apoy, nasusunog ka na, ramdam mo eh. Nasusunog yung bahagi ng katawan mo eh. Tapos bukod doon, kinakain ka ng uod. Nakakita na ba kayo ng patay na hayop na inuuod? Di ba? Yung patay na hayop na inuuod, makalipas ang isang araw, wala na, ubos na yon. Pero sa impyerno, uuudin ka doon, pero hindi ka mauubos. Mararamdaman mo lang yung sakit ng kinakain ka ng uod. Habang nasusunog kay kinakain ka ng uod, pero hindi ka nauubos. Kaya nga impyerno po yun eh. Napaka-miserable po ng kalagayan. Walang pahinga, araw o gabi. Paano ako magpapahinga sa ganong kalagayan? Wala akong pahinga doon. Walang pahinga. Sa langit po yung walang hanggang kapahingahan. Sa impyerno, walang hanggang pagdurusa. May alaala. Okay, linawin natin tong alaala na ito. Sa impyerno, wala kang magandang alaala doon. Puro masasamang alaala yon. Alam niyo po, itong Bible seminar na ito, po pwede itong maging magandang alaala or magiging masamang alaala ninyo. Nasa inyo po kasi yan. Kung hindi kayo maliligtas, kahit na binigyan kayo ng Diyos, itong last chance ninyo para ma-save. Tapos next week, namatay ka. Pagpunta mo sa impyerno, maaalala mo tong Bible seminar na to. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, sayang. Kung sana inunawa ko, sana tinapos ko, sana inunawa ko, sana nagpakababa yung puso ko, sana naging honest ako. Sana wala ako dito. Alam niyo yung regret? Yun yung magpapapait lalo nung kalagayan ninyo doon sa impyerno. Hindi yung dahil napunta ka doon, kundi may chance sana na nasa langit ka, pero dahil sa kahangalan mo, nandoon ka ngayon sa impyerno. Sisisihin mo yung sarili mo habang panahon. Yun yung mapait po doon. Kasi nabigyan ka ng chance. Baliktarin natin, kung maligtas ka naman, ito naman yung magiging pinakamaganda mong alaala pagpunta mo sa langit. Yes. Doon mo marirealize na kahit na mahirap yung kalagayan ko, kahit na marami akong problema, buti na lang naligtas ako nung araw na yon. Kaya ngayon nasa langit ako. Nasa inyo. It's up to you. Kung anong klaseng alaala yung bubuuhin ninyo ngayong Bible seminar na ito. Sana wag masamang alaala. Sana magandang alaala po. Okay? Sa impyerno, puro mga masasama, mapapait na alaala lang po yung maaalala mo doon. Pagkahiwalay sa pamilya, sa totoo lang, dito sa mundo, di ba? Pag kahit kayong magkakapatid, kung pare-pareho na kayong problemado, magtutulungan pa ba kayo? Hindi na, di ba? Sa totoo lang, ang gandang pakinggan, di ba? Tayo-tayo lang yung magkakapatid. Tayo-tayo lang yung magtutulungan. Pero sa totoo lang, pag ikaw lunod ka na rin sa problema mo, wala ka nang isip na tumulong pa sa kapatid mo, tama? Kasi lunod ka na sa problema mo eh. Sa impyerno, lunod ka na doon sa galit ng Diyos, doon sa parusa ng Diyos. Kahit magkakapamilya kayo, wala na kayong hindi nyo may isip na magdamayan doon, hindi. Magdudusa kayo ng kanya-kanya doon. Kahit pamilya mo pa yan, walang tutulong sa iyo doon. Magdudusa kang mag-isa doon sa impyerno. Maririnig mo yung maraming ingay, maraming umiiyak, pero mag-isa kang magdurusa doon. Isa pa, yung impyerno ay kadiliman. Nakakapagtaka, bakit may apoy pero ba't madilim?
Pag-usapan natin yung liwanag. Yung liwanag po, ang Diyos ay liwanag. Yung kaharian ng Diyos ay liwanag. Okay? Sa impyerno, wala pong liwanag doon. Ang nasa impyerno lang ay galit ng Diyos. Kaya yung apoy sa impyerno, hindi po nagbibigay ng liwanag. Wala pong kulay yung apoy sa impyerno dahil wala pong ibinibigay na liwanag yun. So meron palang apoy na hindi nagbibigay ng liwanag, yun po yung apoy sa impyerno. Kaya madilim po doon. Ipinakita na po ng Diyos yan, yung example nung nagpadala ng 10 salot yung Diyos doon sa Egypt, yung pang 10 ay matinding kadiliman. Hindi talaga sila nagkakitaan nun nung pinarusahan sila ng Diyos. Sa impyerno, ganun din po. Wala kang makikita doon. Naririnig mo lang yung tinig ng mga umiiyak doon. Pero mag-isa ka lang na magdurusa doon. Walang dadamay sa'yo doon. At kapag napasok ka na doon, hindi ka na makakalabas. Habang panahon ka na doon. Kaya wag na wag po kayong papasok doon. Madali lang pumasok sa impyerno. Mabuhay mag-enjoy at mamatay. Pwede rin. Mabuhay magdusa at mamatay. Basta mabuhay at mamatay. Pero kung gusto mong wag mapunta dyan, kailangan kang mapunta sa langit, kailangan kang maligtas. Mateo 5:26, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon sa impyerno hanggang hindi mo nababayaran ng kahuli-hulihang kusing. Kahuli-hulihang kusing ay yung kaliit-liitang kasalanan. Bawat isang kasalanan, ang kabayaran po noon ay habang panahon sa impyerno. Alam niyo yung multiple death sentence? Nakarinig na ba kayo ng ganong klase ng hatol? Multiple death sentence. Meron po 100 times na death sentence na sa sobrang tindi ng kasamaan na ginawa niya, ng kasalanan na ginawa niya. Sa impyerno po, parang ganon. Yung bilang ng kasalanan mo, imumultiply doon yung habang panahong pagdurusa doon sa impyerno. Grabe ano? Ibig sabihin talaga napakatinding galit po ng Diyos yung ipinapakita po sa atin dito. Sa impyerno po yan. Sa impyerno yan. Mahal ka ng Diyos, okay? Hindi galit yung Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero kung mamamatay ka, bilang masamang tao, wala kang ibang pupuntahan kundi yung galit ng Diyos, yung impyerno. Okay po? Bakit? Ito po yung katangian ng Diyos. Babasahin ko. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Maski ngayon, yung galit ng Diyos na iipon. Pero hindi niya yun ipinapataw sa atin. Sinatsaga pa tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Pero galit yung Diyos sa kasalanan natin. Ang problema yung kasalanan natin, bawat kasalanan nagagawa natin, naiipon yan bilang mantsa sa ating kaluluwa. At dadali natin yan sa kabilang buhay kung hindi tayo malilinisan, kung hindi tayo maliligtas. Ang Diyos ay hukom na matuwid. Hindi niya basta-basta palalampasin yung kasalanan. Yung Diyos ay hindi kagaya ni Lolo at ni Lola. Si Lolo at si Lola, kayang magpalagpas ng kasalanan. Grabe yung pag-ibig nila. Minsan wala na sa katwiran eh. Pero yung Diyos, matuwid po yung pag-ibig niya. Mahal ka niya, pero galit siya sa kasalanan mo. Kaya kailangan maihiwalay ka mula dyan sa kasalanan mo. Kapag hindi ka na ihiwalay mula dyan sa kasalanan mo, hukuman ng Diyos yung pupuntahan mo. Impyerno yung pupuntahan mo. Okay po? Yung Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Yung Diyos ay galit ngayon dahil sa mga kasalanan po natin. Pero, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Huwag po natin yun palampasin. Sabi dito sa verse 12 hanggang 13, basahin natin. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Nakamamatay na mga sandata ang kanyang inihanda. Kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Ito po impyerno po ito. Ito po yung galit, yung hatol ng Diyos dahil sa kasalanan. Kung hindi magsisi. Okay, lilinawin ko po sa inyo, yung pagsisisi, hindi po ito kaligtasan. Okay? Kailangan ito para maligtas. Pero hindi po ito kaligtasan. Hindi rin po ito gawa. Kung ganon, ano ba yung pagsisisi na yan? Nagkaroon kasi tayo ng maling konsepto ng pagsisisi. Ang pagsisisi para sa atin, di ba? Kumpisal. Ikukumpisal mo yung mga kasalanan mo sa Diyos. Hindi po ganon yung pagsisisi na sinasabi ng Biblia. Sabi sa Awit 51:17, basahin natin, ang hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Sa Biblia, yung pagsisisi ay yung pagbabago sa puso natin. Hindi tayo yung magbabago ng puso natin, kundi yung salita ng Diyos na naririnig natin. Example, ngayong Bible Seminar, mula nung Monday hanggang ngayon, yung mga salita ng Diyos, yung katotohanan na sinabi ng Diyos tungkol sa Kanya at tungkol sa iyo ngayong gabi. Dapat nabago po yung puso mo pagkatapos mong marinig yan.
Kanina, nung hindi pa natin nauunawaan yung tungkol sa sarili natin, parang okay lang, di ba? Kung maliligtas ako, ay salamat. Pero kung hindi, ay okay lang din. Pero ngayon, nalaman mo kung gaano kalaki yung galit ng Diyos sa kasalanan mo. Tapos ikaw ay masamang tao na wala ka palang nagawa na kahit na isang kabutihan sa harapan ng Diyos. Tapos yung Diyos, hukom, na galit sa kasalanan. Hindi mo mababago yung puso mo? Dapat magkaroon ng pagbabago dyan sa puso mo. Dapat magkaroon dyan ng takot sa Diyos. Kasi nalaman mo na kung saan ka pupunta. Kaya nga, bagbag at nagsisising puso. Bakit bagbag at nagsisising puso? Kasi ayaw mapunta sa impyerno. Kayo ba? May takot ba kayo ngayon na mapunta sa impyerno pagkatapos inyong malaman kung ano yung gagawin ng Diyos sa inyo? Hanggang sa magkaroon ka ng takot na mapunta sa impyerno, hindi ka maliligtas. Alam niyo po, hindi ililigtas ng Diyos yung mga walang takot sa Kanya at yung walang takot na mapunta sa impyerno. Sabi dito, ang hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Balik rin natin, walang bagbag at nagsisising puso. Parang okay lang, walang nagbago. Pagkatapos ng naunawaan at ng realization niya, walang nagbago. Kampante pa rin siya. Sabi dito, hahamakin. Alam niyo po ibig sabihin ng hahamakin? Mapapahamak. Yun po yung ibig sabihin. Saan yun? Sa impyerno po yun. Kaya ngayon pagkatapos nating marinig yung katotohanan, okay? Huwag natin pag-usapan yung pagiging relihiyoso na natin, di ba? Or even kahit naging member na kayo ng Santa Rosa Church. I-check mo yung sarili mo. Talaga bang naligtas ka na ba talaga? Kasi baka mamaya hindi. The more opportunities na ibinibigay sa inyo ng Diyos na maligtas, tapos hindi nagiging klaro sa iyo yung kaligtasan mo, kasi hindi mo pinag-iisipan ng malalim yung sarili mo. Nakontento ka na lang, nakabisado mo yung gospel, tapos hindi ka pa naman palaligtas. Nakakatakot po yun. Pagbabayaran natin yung mga missed opportunities natin. Pag umarap na tayo sa Diyos, bagbag at nagsisising puso. Unless magkaroon ka ng bagbag at nagsisising puso, hindi ka ililigtas ng Diyos. Tingnan niyo po dito. Sa Lucas chapter 18, may dalawang tao na lumapit sa Diyos. Gusto nilang i-recover yung relasyon sa Diyos, gusto nilang maligtas, gusto nilang mapunta sa langit. Kaya lang magkaiba yung puso nila. Yung unang tao dito, yung Pariseyo. Yung Pariseyo. Yung puso niya, walang pagsisisi. Gusto niya lumapit sa Diyos. Gusto niya mapunta ng langit. Pero yung puso niya walang pagsisisi. Kaya ang nangyari, ganito. Basahin natin yung kanyang panalangin, verse 11 hanggang 12. Ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Tanong, itong Pariseo, mabuting tao o masamang tao? Sa paningin ng mga Israelita, napakabuting tao po niya. Kasi sa panlabas natingin yung mga tao Pero yung Diyos nakikita yung puso niya. Mabuting tao siya o masamang tao sa paningin ng Diyos? Masama. Wala siyang pinag-iba sa atin. Masamang tao din siya. Ang problema, hindi niya kilala yung sarili niya. Tama? Kung hindi niya kilala yung sarili niya, magiging honest ba siya sa harapan ng Diyos? Kaya hindi siya naging honest. Naging mapagkunwari siya sa harapan ng Diyos. Anong sabi niya? Medyo mahaba-haba po yung sinabi niya. Pero kung isa-summarize natin yung sinabi niya ganito, Lord, salamat. Ako ay mabuting tao na gumagawa ng mabubuting gawa. Yun yung sinabi niya. Bakit niya nasabi yun? Kasi hindi niya kilala yung sarili niya. Na siya'y masamang tao na walang ginawang mabuti maski na isa sa paningin ng Diyos. Maliligtas siya o hindi? Hindi siya maliligtas. Mapapahamak siya. Tama? Ngayon, tingnan natin yung maniningil ng buwis. Yung puso niya may pagsisisi. Naunawaan niya kung sino siya sa harap ng buhay na Diyos. Kaya naging tama yung panalangin niya. Walang halong pagkukunwari. Tapat na puso. Basahin natin, verse 13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Okay, hanggang doon muna tayo. Bakit siya nakatayo sa malayo at hindi siya makatingin sa langit? Takot. Alam niyo yung mga random checkpoint? Yung bigla-bigla na nasulpot na checkpoint? Naranasan ko po yan nung nasa Pangasinan ako. Noon, sa Pangasinan po kasi, pwedeng magmaneho ng motor kahit walang lisensya. Kaya pati mga high school doon, mga nagpakamotor. Kasi hindi uso lisensya doon, kasi doon lang sa may bayan lang, sa lugar lang na yon.
Pero minsan nagkakaroon ng random checkpoint. Hindi ko po alam. Ang problema ay nasanay ako na walang bit-bit na lisensya. Iniwan ko yung lisensya doon sa church building. Nagpunta ako doon sa pamilihan. Pag uwi ko, may checkpoint. At ang matindi yung checkpoint na yun, nalaman ko na lang, malapit na ako sa kanila kasi nasa blind curve. Pakurbang ganun eh. Hindi ko sila kita galing sa malayo. Pagliko ko, nandun na sila. Alam niyo po, sobrang takot ko. Alam niyo yung parang nag-slow motion yung paligid? Nagkatinginan kami ng pulis. Hindi na ako makahinto. Dinire-diretso ko na. Sobrang tindi ng takot ko. Tapos, dumire-diretso po ako doon sa church building. Nagulat po talaga ako. Tapos sa sobrang tindi ng takot ko, nagpanik po ako. Ganun pala yun pag nagpanik ka dahil doon sa adrenaline, parang sobrang bilis ng proseso ng isip mo, nagiging mukhang mabagal yung paligid. Sobrang tindi ng takot. Bakit ako takot? Kasi alam ko may kasalanan ako. Tama? Tapos nakita ko yung huhuli sa akin. Alam nyo, kahit meron tayong ginawang mali, kung wala ka naman nakitang huhuli sa'yo, di ka matatakot eh. Pero ngayong gabi, nandiyan yung Diyos. May atraso ka. Hindi ka matatakot. Kaya siya, nakatayo sa malayo. Kung alam ko lang na may checkpoint doon, naghihintay muna ako sa malayo. Ganun po yun. Siya nakatayo sa malayo. Takot siya. Pero gusto niyang maligtas. At alam niya na yung Diyos na lang ang makakapagligtas sa kanya. Kaya lumapit pa rin siya. Hindi nga lang sobrang lapit, galing sa malayo. Tapos anong ginagawa niya? Kundi dinadagukan ng kanyang dibdib. Ibig sabihin, may takot siya. Meron siyang matinding takot na dinadagukan niya yung kanyang dibdib. At nung nagsalita na siya, tingnan po ninyo yung kanyang panalangin. Ang iksi. Maiksi. Pero matapat. Ito po yung hinihintay ng Diyos na marinig sa atin. Basahin natin yung kanyang panalangin na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yan po yung hinihintay ng Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng ganyang puso na maunawaan mo kung sino ka, masamang tao ka, at kilalanin mo yung Diyos. Siya in-acknowledge niya yung Diyos. Di ba? Tapos ano sabi niya? Mahabag ka sa akin. Tayo palagi tayong humihingi ng iba't ibang bagay sa Diyos. Pero yung awa ng Diyos, minsan hindi na po natin hinihingi. Bakit? Focus tayo dun sa mga pansamantalang pangangailangan. Pero ngayon pong gabi, kailangan natin yung awa ng Diyos. O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Alam niya kung ano yung ibig sabihin ng makasalanan. Tayo, 2 oras tayo nag-aral. Tama po? Pero siya malinaw sa kanya. Anong ibig sabihin ng makasalanan? Mabuting tao, masamang tao? Yung masamang tao, may nagawang mabuti? Wala. Wala tayong nagawang mabuti. Alam na niya yon. Kaya nung nag-pray siya, wala siyang ipinagmalaking kabutihan. Yung maniningil ng buwis, walang ipinagmalaking kabutihan. Yung pariseyo, ipinagmalaki niya yung kabutihan niya. Yung mabuting pagkatao at yung mabubuting gawa niya. Ayun po yung problema. Siya wala siyang ipinagmalaking kabutihan dahil ina-acknowledge niya na siya'y masamang tao sa harap ng buhay na Diyos. Kailangan na mangyari po ito sa puso ninyo. Dapat ganyan po yung puso ninyo ngayon. Kaya nung makita ito ni Jesus, Lucas 18 verse 14, basahin natin, sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Kailangan tayong magpakababa ngayon. Huwag natin ipagmalaki yung religious career natin, yung mga naitulong natin, yung mga pagpupuri natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Hindi. Wala. Kailangan tayong magpakababa sa Diyos ngayon at akuin po natin yung pagiging masamang tao natin sa harapan ng Diyos. Walang halong pagkukunwari. Dapat kang tumayo sa harapan ng Diyos bilang masamang tao. Pero kung gagawin mo yan sa halip na mapuot yung Diyos sa iyo, maaawa yung Diyos sa iyo at ililigtas ka niya. Sabi ni Jesus, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap. Anong ibig sabihin ng inaring ganap? Naligtas. Iniligtas siya ng Diyos. Kaya kung gusto niyong maligtas ngayon, dapat tama yung puso ninyo. Tama yung puso nyo, nasa tamang lugar yung puso nyo, sa ibaba, magpakababa. Okay po?
Kung gagawin ninyo, may pangako yung Diyos. Napakagandang talata. Pwede po natin panghawakan ito. Awit 34:18, basahin natin. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Kung tama ang puso mo, kagaya ng maniningil ng buwis, ang Panginoon daw malapit sa iyo. Ano ibig sabihin ng malapit sa iyo? Iingatan ka niya para ikaw ay iligtas kapag narinig mo yung Ebanghelyo. Pero ngayong gabi, dapat tama yung puso mo, dapat malinaw sa iyo kung sino ka. Kumusta po? Sa harapan ng Diyos, mabuting tao, masamang tao? Masamang tao. Okay? Yan po yung meaning ng makasalanan. Sa harap po ng Diyos, ha? Masama. Kahit anong buti mo, kahit anong kabutihan ang gawin mo, masamang tao ka sa harap ng Diyos. Hindi po kayo iniinsulto ng mga salita na ito. Okay? Hindi po para insultuhin kayo ang purpose ito. Gusto lang po namin na maunawaan ninyo yung katotohanan. Kasi ito po yung nakalagay sa Biblia. Yan pong trabaho namin. Sabihin sa inyo yung totoo. Masakit man ay totoo. Kailangan nyo po yan para kayo po'y maligtas. Okay? Paano kung, may tanong ako, paano kung habang nagkakasala ka, namatay ka, saan ka mapupunta? Sa langit, sa impyerno? Habang nagkakasala ka, nakakagawa ka ng mali. Tapos namatay ka, saan ka mapupunta? Sa langit, sa impyerno? Impyerno. Baliktarin ko, ha. Paano naman? Kung mamaya pag-uwi mo, meron kang tinutulungan ng matanda, itatawid mo sa kalsada. Pero dahil sa pagtulong mo sa kanya, ikinamatay ninyong dalawa yun, nabunggo kayo. Namatay ka habang tinutulungan yung matanda. Saan ka pupunta? Sa langit, sa impyerno? Bakit sa impyerno? Tumutulong ka naman. Gumagawa ka naman ng mabuti sa kapwa. Ha? Masamang tao ka pa rin. Gumawa ka lang ng mabuti, pero masamang tao ka pa rin. Mapupunta ka pa rin sa impyerno bilang masamang tao. Malinaw po, may kasalanan ka pa rin. Kaya, paano naman kung ngayon kayo namatay? Sa loob ng church building na ito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dito ka namatay. Saan ka mapupunta? Sa langit, sa impyerno? Sabi nung iba, baka sa langit na, diretsong basbas na, pastor. Sa palagay niyo po, nandito kayo sa church building, namatay, saan ang punta? Langit o impyerno? Bakit impyerno? Masamang tao ka pa rin, may kasalanan ka pa rin, kailangan ka pa rin maligtas. Malinaw po? Dahil po sa ating kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nyo bang iligtas yung sarili nyo? Kaya hindi. May magagawa ba kayo para iligtas yung sarili ninyo? Meron wala? Wala. Kung wala tayong magagawa, ay talagang sa impyerno nga po kayo mapupunta. Dapat malinaw po yan sa inyo. Ay, kung wala na kayong paraan para maligtas, nariyan po ang Diyos. Humingi kayo ng tulong sa Kanya. Huwag po ninyong tanggapin na sa impyerno na lang kayo mapupunta kasi may langit. May paraan para maligtas. Dapat po ninyong gustuhin na maligtas. Sabi ng iba, nung malaman ng makasalanan, makasalanan pala. Okay. Ganun lang. Walang takot sa impyerno. Walang desire na mapunta sa langit. Gusto niyo pong mapunta sa langit? O gusto niyo sa impyerno na lang? Kung sa impyerno, huwag na kayong bumalik bukas. Kung kontento na kayo, pero kung ayaw ninyo sa impyerno, bumalik po kayo bukas. Okay? Yung Diyos po ay naririyan. Kaya po kayong iligtas ng Diyos. Kaya sa Diyos po kayo magtitiwala magmula ngayon. Alisin po ninyo yung ibang mga pinagkakatiwalaan po ninyo. Bago kayo manalangin sa Diyos, tiyakin po muna ninyo na tama yung pagkakilala nyo sa inyong sarili at tama po yung puso ninyo sa harapan po ng Diyos. Okay, gaya ng maniningil ng buwis, tamang puso, nanalangin, inako yung pagiging makasalanan, at humingi ng awa ng Diyos para maligtas, siya po ay naligtas. Yan yung dapat na magkaroon po kayo ngayon. Okay po? Malinaw po ba? Malinaw? Okay. Kaya pag uwi po ninyo ngayon, ang pakiusap ko ay ganito. Ipagpe-pray ko po kayo ngayon. Okay? Sa closing prayer natin. Patapos na po tayo. Ipagpe-pray ko po kayo. Pero ipangako nyo po sa sarili ninyo at sa Diyos na pag uwi ninyo sa bahay ninyo, ipanalangin po ninyo ng taimtim sa Diyos yung sarili ninyo. Hindi nyo kailangan ihingi ng tawad yung lahat ng nagawa ninyong pagkakamali. Huwag na, mahabang proseso pa yon. Akuin nyo yung pagiging masamang tao ninyo na wala kayong nagawang kabutihan sa harapan ng Diyos. At humingi lang kayo ng awa at pagliligtas mula sa Diyos. Isama din po ninyo sa inyong panalangin itong huling talata natin ngayong gabi. Awit 119 verse 170, basahin natin. Sa harapan mo ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Kaya sinabi ko na kanina na yung pagsisisi ay hindi kaligtasan. Kasi para maligtas, kailangan mo pa rin yung salita ng Diyos. Okay po? Kaya babalik po kayo bukas. Okay, magsisi, manalangin sa Diyos,
Okay? Tapos humingi kayo ng awa, na iligtas kayo ng Diyos, and bumalik po kayo dito bukas. Bukas, pag-aaralan po natin yung kaisa-isang paraan para maliligtas yung masamang taong gaya natin. Yun po yung Ebanghelyo. Bukas po yun ipapahayag sa inyo. Kaya pakiusap, bumalik po kayo, maghihintay po kami sa inyo, at yung Panginoon, sigurado, hihintayin din po kayo upang kayo po iligtas. Tayo pong lahat ay mukot panalangin. Diyos mo naming banal na nasa langit, tapos na po yung ika-4 na session ng aming Bible Seminar. Nakilala ka namin bilang Diyos na matuwid na hukom at isang Diyos na araw-araw ay may galit dahil sa amin pong mga pagkakasala. At kami naman namang Diyos ay mga miserabling makasalanan na ipinanganak ng mga masasamang tao sa paningin mo. Akala namin dati ay may kabutihan sa aming buhay, subalit namang Diyos na reveal po ngayon sa amin sa pamamagitan ng iyong salita na ang aming buhay ay pagkakasala po pala sa harapan mo. Nilabag namin ang 10 utos, hindi po kami nakagawa ng mabuti sa iyong harapan, amang Diyos. Sa aming puso ay puno rin po ng karumal-dumal. Kaya amang Diyos, nararapat lang na kaming lahat ay mapunta sa impyerno. Subalit umaasa po kami, amang Diyos, na sa iyo pong pag-ibig ay pagkalooban niyo po ng pagkakataon na maligtas yung mga dumalo. Ingatan po ninyo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay at hanggang sa pag-uwi naway mapagbulayan po ng bawat isa yung amin pong kalagayan sa iyo pong harapan. At tulungan po ninyo lahat ng dumalo na makabalik po bukas upang ang lahat po ay maligtas. Sa inyo po kami umaasa. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.